Ang lalaking ito ay inakusahan ng pandaraya sa pagbebenta ng mga peking painting. Ngayon ang kanyang paglilitis sa hatol. Nang sigurado na siyang makukulong siya, biglang mailumitaw na isang hindi kilalang batang babae na nagpakilalang anak ng akusado. Dahil masyadong bata pa ang batang babae at kailangan ng magulang na mag-alaga sa kanya, nagbigay ang huwes ng huling hatol na suspindihin ang sentensya ng akusado upang alagaan ang kanyang anak. Paglabas, tuliro si Huichul. Tinanong niya ang batang babae kung sino siya talaga. Ang pangalan ng batang babae ay Jumbay. Lumabas na mula nang ipanganak siya hanggang ngayon, si Jumbi ay nakatira sa kanyang tiyahin at nalaman niyang patay na ang kanyang ina mula sa sinabi ng kanyang tiyahin. Isang araw, binigyan siya ng tiyahin ng isang address at sinabing kung may mangyari, pumunta sa address na ito at makikita mo ang iyong ama. Kinabukasan, mabilis silang nagkita. Ininauna na dahil iniwan ng kanyang tiyahin ang batang babae para sumama sa isang mayamang lalaki. Pagbalik sa bahay, tiningnan ni Jumbi ang ayos ng lugar at naunawaan na wala na siyang kasama. Gaya ng dati, naghanda siya ng sarili niyang pagkain. Pagkatapos, pumunta siya sa bahay sa address na ibinigay ng kanyang tiyahin. Nakilala niya muli sina Gilho at Heo Jae-kyung, dalawang matalik na kaibigan ni Huichul. Nagulat sila nang malaman na si Jumbi ay anak ng kanilang kaibigan. Ngunit pansamantala, itinago nila nakakasampalang ng kaso kay Huichul. Mabilis na dumating ang araw ng paglilitis. Upang iligtas si Huichul, ginamit siya ni Gilho bilang isang salbabida para sa kanyang kaibigan. Mabuti na lang at matalino ang batang babae, kaya hindi kailangang humarap si Huichul sa korte. Ngunit ngayon, nais ni Huichul na iwasan ang responsibilidad. Hindi mo ako tatay. Hindi inaasahan, si Jumbi ay naglakad patungo sa selda at sinabing sasabihin niya ang totoo. Sa sandaling iyon, nagsimulang maramdaman ni Huichul na hindi madaling kalaban ang batang ito, kaya mabilis niya itong niyakap. Wala siyang ibang pagpipilian, kaya pansamantalang dinala ni Huichul si Jumbi sa kanyang bahay. Bago sila umuwi, dinala niya ang batang babae sa isang marangyang buffet restaurant. Talaga bang makakain ako dito? Pagkatapos nilang kumain ng marami, sinabi ni Huichul na wala siyang pera. Kaya, sinabihan niya ang batang babae na magpanggap na nalason upang hindi sila magbayad. Ngunit ayaw ni Jumbi na mabuhay sa pandaraya. Kaya, kinuha niya ang tarot cards at lumapit sa kabilang mesa at nag-alok na basahin ang tarot. Ang mabait na babae ay pinayagan siyang basahin ang kanyang kapalaran, ngunit hindi nila alam. Ang mapagpalang pagkikita na ito ay nagpabago sa kapalaran ng dalawa. Pansamantala, nalutas ni Jumbi ang problema sa pagbabayad ng pagkain. Nagulat si Huichul at hindi niya alam kung ano ang sinabi ni Jumbi na labis na ikinagalak ng babae. Ngunit nang tanungin niya si Jumbay, sinabi nitong isang sikreto iyon. Kaya, umalis sila ng walang anumang alalahanin. Sa gabi, hindi sinasadyang narinig ng batang babae ang usapan sa pagitan ni Huichul at Gilho. Gusto ni Huichul na dalhin si Jumbi sa ampunan o sa istasyon ng pulisya upang iulat na nawawala ang bata. Bagaman nalungkot siya sa narinig, hindi pa rin niya nakalimutan na haplusin ang kanyang ama sa gabi. Dahil sa malalim na isipan ni Jumbay, nananabik pa rin siyang magkaroon ng pamilya tulad ng iba. Ayaw niyang iwanan siya muli. Kinaumagahan, inakala ni Huichul na umalis na si Jumbay, ngunit napansin niyang nasa silid pa ang bag nito. Bumuntong hininga na lang siya. Nagpatuloy si Jumbi sa pag-aaral tulad ng dati. Ngunit ngayong araw, nagbigay ang guro ng takdang aralin na gumawa ng isang video tungkol sa pamilya. Dahil dito, napaisip ng malalim ang batang babae. Masyado siyang nag-isip habang nakaupo sa hintuan ng bus. Biglang dumaan ang babaeng nabasa ang tarot ni Jumbi dati. Ang pangalan niya ay Kang Hee. Katatapos lang din niyang makipagtalo sa kanyang kapatid, kaya hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Ngunit hindi inaasahang, nang makita niya ang batang babae, naging masaya siya. Gustong bumaba ni Kang Hee sa bus upang batiin siya. Gustong tanungin ang batang babae, ngunit hindi inaasahan, naging berde ang ilaw kaya napalampas niya ang pagkakataong ito. Gabi na nang makauwi si Jumbay. Nang pumasok siya, nakita niya ang dalawang hindi kilalang babae sa loob. Nagpalitan sila ng simpleng pagbati at pumasok na si Jumbi sa kanyang silid. Bago siya pumasok, binigyan siya ng isang babae ng pera, ngunit hindi nila alam na iyon ang simula ng kanilang pagkalugi. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Jumbi at sinabing gusto rin niyang maglaro. Nang makita ito, tuwang-tuwa ang dalawang babae at sinabi sa kanya na sumali sa laro. Ngunit hindi nila inaasahan, mula nang umupo si Jumbay, tila kinalimutan na sila ng kapalaran. Sa huli, nanalo si Jumbi sa lahat ng laro na nagpagalit sa dalawang babae kaya umalis na sila. Umiti ang batang babae ng may pagmamalaki. Pagkatapos, ibinigay ni Jumbi ang pera kay Huichul at sinabing bumili siya ng prutas para sa kanya bukas. Huwag kang bibili bukas, malalagot ka sa akin. Kinabukasan, pauwi na si Jumbi galing sa eskwela nang hindi inaasahang makita niya si Kang Hee. Ibinaba siya ni Kang Hee sa bahay, ngunit habang nasa daan, tinanong siya ni Jumbay, saan ka pupunta? Sa templo, pwede ba akong sumama? Nakakainip kasi, walang problema. Kaya, hinintay ni Jumbay si Kang Hee na matapos ang kanyang pagdarasal buong hapon. Sa gabi, hinintay ng batang babae na makabalik si Huichul. Nang marinig niya ang mga yapak, natuwa si Jumbay, ngunit nang makita niyang hindi binili ni Huichul ang prutas na sinabi niya, nagbago ang kanyang ekspresyon at sinaway niya ito. Anong binili mo, tito? Bakit ka bumili ng prutas para sa pag-aalay? Ngayon ang anibersaryo ng kamatayan ng nanay ko. Sandaling natigilan si Huichul. Ikinubli niya ang kanyang pagkailang sa pamamagitan ng mabilis na pagsasalita. Sa sandaling iyon, umiyak si Jumbi at pumasok sa kanyang silid. Dahil walang prutas, kumuha siya ng larawan sa internet para gawing simbolo sa altar para sa kanyang ina. Ang dahilan kung bakit nakalimutan ni Huichul ang bagay na iyon ay dahil abala siya sa paghahanda sa isang panloloko, kaya kailangan niyang mag-focus ng husto. Sa mga sumunod na araw, nag-aral siya tungkol sa mga katangian
katangian ng mga antigong bagay. Ngunit hindi niya alam, ang lugar na balak nilang lokohin ay ang bahay ni Kang Hee. Habang nag-aaral, hindi sinasadyang na-drawing ni Huichul ang mukha ni Kang Hee. Sa gabi, nang makita ni Gilho ang larawan, nagulat siya. Kilala mo ba ang babaeng iyon? Mukha siyang kamukha. Kinabukasan, mabilis silang nagtungo sa bahay ni Kang Hee. Pagkatapos nilang makapasok, nagulat si Huichul. Binanggit pa nga niya ang kanyang tunay na pangalan kay Kang Hee. Agad siyang pinagsabihan ng kanyang kasamahan. Habang maayos na ang lahat, biglang sinabi ni Huichul sa babae na basahin muli ang kontrata. Nag-alala ang kanyang mga kasamahan dahil sa loob-loob niya, ayaw niyang lokohin ang babae. Biglang tumunog ang doorbell. Nang maghanda na siyang lagyan ng selyo ang kontrata, ang taong iyon ay walang iba kundi si Jumbay. Dahil dito, nataranta ang lahat. Handa na si Jumbi na ibunyag ang lahat sa harap ni Kang Hee. Mabuti na lang at nakapag-isip kaagad si Huichul at pansamantalang napigilan ang batang babae. Ngunit iyon ay isang pansamantalang plano lamang dahil hindi pinabayaan ni Jumbi ang bagay na iyon. Wala nang magagawa, sinipa ni Jumbi ang mukha ni Huichul at umalis. Dahil malakas ang sipa ni Jumbay, nawala ng malay si Huichul. Walang ibang pagpipilian, pinayagan ni Kang Hee na manatili siya. Nang magising si Huichul, dali-dali siyang umalis dahil takot siyang ibunyag ni Jumbi ang kanilang ginawa. Pagkatapos, umuwi silang dalawa, hindi inaasahan, itinapon ng may-ari ng bahay ang kanilang mga gamit sa labas. Ang simpleng dahilan ay hindi siya nagbayad ng renta sa loob ng 6 na buwan. Hindi nagtagal, iminungkahi ni Gilho na maghiwalay muna sila. Bago siya umalis, sinenyasan niya si Huichul na harapin si Jumbay. Agad na naintindihan niya ang ibig sabihin. Sa kanyang isipan ngayon, naghahanap siya ng paraan upang dalhin ang batang babae sa ampunan. Sa gabi, nagmaneho silang dalawa papunta sa isang parke upang doon magpalipas ng gabi. Sa sandaling iyon, nag-aaway silang dalawa sa isang mainit na noodle, ngunit hindi inaasahang natapon ang kanilang hapunan sa lupa. Alam mo bang ito lang ang tangi nating makakain ngayong gabi? Biglang umulan, hindi na nila masyadong pinansin ang nangyari at nagmamadaling pumasok sa tolda upang magkubli mula sa ulan. Tito, okay lang ba itong tolda? Huwag kang mag-alala, hindi tinatabla ng tubig itong tolda. Ngunit hindi inaasahang binasa siya ng ulan. Hindi tinatabla ng tubig, ha? Inis siyang sumagot, naman, hindi naman lumalabas ang tubig sa labas. Walang nagawa si Jumbay. Pagkatapos, pumasok silang dalawa sa kotse upang matulog. Dahil nasa kotse sila, walang lugar si Jumbi para maligo, kaya marumi siyang pumasok sa paaralan. Hindi inaasahan, may isang kaklase na nakakita sa kanya at lumapit upang tuyain siya. Amoy ano yan? Parang amoy imbernal. Ngunit hindi nagpatalo si Jumbay. Ibinigay niya ang kanyang manggas sa kaklase para amuyin. Hoy, amuyin mo nga, wala naman, di ba? Ikinagalit ito ng batang babae. Lumalabas na may gusto siya sa matalik na kaibigan ni Jumbay. Ngunit palaging mas pinapansin ng lalaki ang kanyang kaibigan, kaya napuno siya ng galit. Samantala, si Huichul ay naghahanap ng paraan upang dalhin si Jumbi sa ampunan. Ngunit hindi niya inaasahan, sinabi sa kanya ni Gilho na gamitin ang batang babae upang makuha ang tiwala ni Kang Hee at pagkatapos ay kunin ang kanyang mga mahahalagang gamit. Bukod pa rito, nalaman din niya sa kanyang investigasyon na si Kang Hee ay nagkaroon ng isang anak na namatay. Lubhang nabigla si Huichul sa impormasyong ito dahil akala niya ay single pa ito. Sa gabi, nang bumalik silang dalawa sa kotse, alam ni Jumbi na walang pera si Huichul para sa hapunan, kaya nang kumain sila ng tanghalian, lihim siyang kumuha ng pagkain sa paaralan para kay Huichul. Sinabi niya kay Huichul na ayaw niya ng gatas at ibinigay ang lahat sa kanyang tiyuhin. Bagaman sa simula ay nag-atubili siya, hindi na ito mahalaga. Hindi inaasahan, pagkatapos niyang kumain, bigla siyang nagsuka ng tuloy-tuloy. Dahil dito, labis na nag-alala si Jumbi kaya't lihim niyang tinawagan si Kang Hee para humingi ng tulong. Nang malaman ni Huichul na darating si Kang Hee, dali-dali niyang pinunasan ang kanyang sarili gamit ang tuwalya upang mawala ang masamang amoy. Ngunit hindi inaasahan, habang pinupunasan niya ang kanyang mga paa, dumating na si Kang Hee. Dahil dito, labis siyang nahiya. Pagkatapos, inalok ni Kang Hee na ihatid sila sa kanyang bahay. Sa gabi, pinatulog niya si Huichul sa silid ng kanyang ama. Ngunit dahil takot si Huichul na madumihan ang kumot, natulog siya sa sahig. Samantala, masayang-masaya si Kang Hee at Jumbay. Naligo silang magkasama at magkatabing natulog. Napuno ng init ang puso ni Kang Hee nang makita ang dalawa. Kinaumagahan, hindi sinasadyang nakita ni Huichul si Jumbi na masarap na umiinom ng gatas. Naalala niya na sinabi ng batang babae na ayaw niya sa gatas noong nakaraang gabi. Doon niya lang naintindihan na ibinigay ni Jumbi ang kanyang pagkain sa kanya. Dahil dito, naantig si Huichul at tila nagkakaroon na rin siya ng pagmamahal sa batang babae. Mabilis na dumating si Jumbi sa paaralan at sa klase ng Phi. Sinuwat na si Jumbe dahil hindi sinasadyang naiwan niya ang kanyang lalagyan ng Crayola sa labas. Hindi inaasahan, nakita ito ng isang malisyosong batang babae at itinapon sa basurahan. Sa klase ng pagpipinta, hinanap ni Jumbi ang kanyang mga Crayola, ngunit hindi niya ito makita. Ngunit ang kanyang kaklase ay handang magbahagi ng kanyang mga Crayola kay Jumbay. Ikinagalit ito ng malisyosong batang babae. Mabilis na dumating ang hapon. Dinala ni Huichul si Jumbi upang bumili ng bagong lalagyan ng Crayola. Sa sandaling iyon, mukhang magkasundo silang dalawa, hanggang sa makita niya ang tiket sa kanyang kotse. Nagbago ang kanyang ugali at sinaway niya ang batang babae. Dahil sa matagal mong pagbili, nangyari ito. Sa sandaling iyon, nagalit din si Jumbi at sinumbatan siya dahil hindi niya ito kayang alagaan. Buong araw, fast food lang ang kinakain mo.
Bukod pa rito, dahil sa kanyang pagmamalaki, tinanggihan niya ang kabaitan ni Kang Hee kaninang umaga. Sa katunayan, habang kumakain, ininsulto ni Junbei si Huichul na marunong lang kumain pero hindi marunong gumawa. Dahil dito, pinakita ni Huichul ang kanyang kakayahan at agad na inayos ang shower sa banyo. Sa simula, lalo lang itong nasira. Biglang may tumunog sa doorbell. Ito pala ang lalaking nanliligaw kay Kang Hee, nakasamahan din ng namayapang ama nito. Nang makita niya ang sapatos ng lalaki sa labas ng pinto, pumasok siya sa loob upang hanapin ito. Sa sandaling iyon, tapos na si Huichul sa pag-aayos at lumabas upang sabihin kay Kang Hee. Hindi inaasahang nagkasalubong sila. Mabilis na nag-usap ng pribado ang tatlo. Tinuya siya ng lalaki na halos 40 na taong gulang na siya, ngunit walang trabaho at nakikitira lang sa bahay ng isang babae ng walang hiya. Inalok niya si Huichul na magtrabaho sa kanyang kumpanya bilang janitor. Kaya, nagpasalamat si Huichul sa kanya at sinabing hindi na niya kailangan iyon at umalis na siya. Sa kasalukuyan, malungkot din si Junbi at sinabing hahanapin niya si Kang Hee. Sige, pumunta ka na doon. Kaya, umalis ang batang babae na umiiyak habang dala-dala ang kanyang bag gabi, ngunit hindi pa rin nakakabalik si Junbei. Nag-alala si Huichul at hinanap siya. Hindi niya sinagot ang tawag ni Juyaong. Pagkatapos, pumunta siya sa bahay ni Kang Hee at nakita niyang natutulog si Junbi sa labas. Bago pa man niya matawag ang batang babae, may tumawag sa kanyang telepono. Kasabay nito, nagising si Junbei. Hindi inaasahan, sinamantala ni Junbi ang pagkakataon habang abala si Huichul sa kanyang tawag at tumakas. Sa katunayan, nakita niya ang mga papeles na nagpapatunay na gusto niyang ilagay si Junbi sa ampunan. Inakala ni Junbi na gusto siyang iwan ni Huichul doon. Nang lumingon si Huichul at wala si Junbei, mabilis siyang humabol. Ngunit hindi inaasahang, may isang lalaking nakaitim na damit ang humarang sa kanya at sinuntok siya. Ngunit hindi ito pinansin ni Huichul dahil mas mahalaga si Junbi sa kanya sa sandaling iyon. Kaya, patuloy niyang hinabol ang batang babae. Biglang nakita niya si Junbi na tumatakbo sa daan nang hindi nag-iingat sa mga sasakyan. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Huichul at niyakap si Junbei at ginamit ang kanyang katawan upang protektahan ito. Sa huli, nawalan siya ng malay. Nang makita ito ng lalaking nakaitim na damit, mabilis siyang umalis. Mabilis na dinala ang dalawa sa ospital. Dahil sa malakas na pagkakabangga, nawalan ng malay si Huichul. Umiiyak si Junbi sa kanyang tabi. Mabuti na lang at nagising si Huichul. Habang naglalaro silang dalawa, biglang pumasok si Kang Hee na may nag-aalalang mukha. Ikaw ba ang tumawag sa kanya? Hindi ko alam kung sino pa ang tatawagan ko maliban sa kanya. Pagkatapos, hiniling ni Kang Hee na makausap si Huichul ng pribado. Inalok niya muli na dalhin silang dalawa sa kanyang bahay. Tinuliksa din niya si Huichul dahil sa kanyang walang kabuluhang pagmamalaki na hindi niya mabigyan si Junbei ng disenteng bahay. Dapat ay hindi mo na pinapansin ang sinasabi ng mga tao. Sa sandaling iyon, naantig si Huichul. Pagkatapos, nakilala niya si Choi Jae-jin. Hoy, nakita mo na ba si Chaiso? Kaka-release lang niya sa kulungan, agad niya akong hinanap. Sa totoo lang, noong gabing iniligtas ko si Junbei, nakita ko siya. Ngunit hindi na nagulat si Gilho dahil alam niya na may malalim na galit sa pagitan ni Huichul at Chaiso noon. Sa katunayan, dahil sa kapabayaan ni Huichul, nasira ang buhay ni Chaiso. Kung nagpakita lang sana si Huichul at hinarap ang sitwasyon noon, hindi sana kailangang iwanan ni Chaiso ang baseball at makulong. Kaya, natural lang na magalit si Chaiso sa kanya. Samantala, hindi nakikipagtulungan si Junbi sa ospital. Napansin ng doktor na mas malaki ang atay at pali niya kaysa sa normal, kaya gusto nilang kumpirmahin ito. Hiniling nila kay Junbi na magpabiopsy upang makita ang resulta. Ngunit matigas siyang tumanggi, pati nga ang tumakas. Dahil kay Kang Hee, kumalma ang batang babae. Lihim na tumakas si Huichul sa ospital dahil alam niyang hindi na niya kayang alagaan si Junbi at iniwan na niya ang lahat kay Kang Hee. Ngunit hindi inaasahan, paglabas niya ng silid, nagkasalubong sila ni Junbei. Tatakas ka ba? Hayaan mong ihatid kita. Sa sandaling iyon, kalmadong nagtanong si Huichul, kung tatakas ako, saan ka pupunta? Sa ampunan. Dahil sa ospital, nangako ako na kung magigising ka, pupunta ako sa ampunan. Kung ganoon, bakit hindi ka na lang pumunta sa bahay ni Kang Hee? Ayaw kong pumunta doon ng mag-isa. Sino ang nagsabi na mag-isa ka lang pupunta? Kaya, kinabukasan, magkasama silang dalawa sa bahay ni Kang Hee. Dito, maingat siyang naghanda ng silid tulugan para sa kanilang dalawa. Habang naglilinis si Huichul, hindi sinasadyang nakita niya ang isang bisikleta. Naalala niya ang sinabi ni Gilho na namatay ang anak na babae ni Kang Hee. Kaya hula niya na iyon ang bisikleta ng batang babae. Kaya, personal niyang inayos ito at mabilis na naging malinis at bago ang bisikleta. Nang malaman ni Gilho na nakatira si Huichul sa bahay ni Kang Hee, pinilit niya si Huichul na papasukin sila ni Hyo Jae-kyung upang nakawin ang mga antigong gamit. Ngunit hindi inaasahang, maagang bumalik si Kang Hee. Nagpanik ang tatlo, kaya, mabilis na pinalitan ni Huichul ang antigong gamit. Hindi nagtagal, napansin ni Kang Hee na peke ang antigong nasa harap niya. Ito ang regalo sa kaarawan ko. Ito ang regalo sa aking ika-negatibo 15 na kaarawan mula sa aking namayapang ama. Ang simpleng paalala na iyon ni Kang Hee ay nagparamdam ng pagkakasala kay Huichul, kaya ibinalik niya ang mga orihinal na gamit. Ngunit hindi ito alam ng kanyang mga kasamahan. Nang dalhin nila ang kanilang ipanalo, napatunayan na peke ang florera. Kaya, pumunta si Gilho upang makipagkita kay Huichul at sinaway siya. Bakit mo ako niloko? Sa tingin ko, dapat ka munang umalis dito pansamantala
dahil nakita ko si Chaiso kaninang umaga at binantaan ako. Dahil sa takot na baka saktan ni Chaiso sina Kang Hee at Jumbay, sinabi ni Huichul sa batang babae sa gabing iyon, alam mong hindi tayo pwedeng manatili dito habang buhay, di ba? Kaya kailangan kong pumunta sa ampunan. Paano kung may nahanap akong pamilya mo? Nagalit si Jumbi at pumasok sa kanyang silid. Agad-agad, kinaumagahan, natuklasan ni Kang Hee na naayos na ang bisikleta at wala na ang mga bagahe ni Huichul. Napagtanto niyang umalis na ito. Labis na nalungkot ang dalawa. Pagdating sa paaralan, patuloy na naglaro si Jumbi ng palaka na ginawa ng kanyang tiyuhin bago ito umalis. Ngunit hindi sinasadyang nahulog ang laruan sa lupa. Hindi inaasahan, sinadya itong tapakan ng malisyosong kaklase. Hoy, ano ang ginagawa mo? Wala akong ginagawa, hindi ko lang ito nakita. Kaya, sinadya ni Jumbi na tapakan ang paa ng kaklase. Sa huli, nag-away ang dalawa. Mabilis na dumating ang magulang ng batang babae at sinaway si Jumbi at sinabing dapat siyang humingi ng tawad. Ang pangit mo, ikinagalit ito ng mag-ina. Pagkatapos, hinanap ng ina ang address ng bahay ni Jumbay. Ngunit nalaman niyang wala doon ang batang babae. Pagkatapos, gumawa siya ng gulo sa paaralan, sinasabing ulila si Jumbay. Dahil dito, hindi siya mapakali sa pagpapadala ng kanyang anak sa paaralan na iyon. Ang guro ay nakipag-usap kay Jumbi ng pribado at sinabing gusto niyang makilala ang mga magulang ni Jumbay. Kung hindi na makakapag-aral doon ang batang babae at ipadadala na sa ampunan. Kahit na nakipagkita si Kang Hee sa welfare organization at sinabing gusto niyang alagaan ang batang babae, hindi ito pinayagan dahil single pa siya at hindi pa kasal. Wala nang nagawa si Kang Hee kundi tanggapin ang katotohanan. Sa sandaling iyon, pumunta si Huichul sa mga gangster at hiniling na hanapin ang tiyahin ng batang babae. Agad niyang nalaman na paparating na ito sa South Korea. Hindi nag-atubili siyang pumunta sa airport para sunduin siya. Nang magkita sila, tinanong niya ang tiyahin tungkol sa tunay na ina ng batang babae. Hindi ko alam, totoo ba na anak ko siya? Hindi mo ba nararamdaman? Pagkatapos, walang pakundangan siyang umalis. Kinaumagahan, sinamahan pa rin ni Kang Hee si Jumbi sa paaralan tulad ng dati. Masaya pa rin ang batang babae sa harap ni Kang Hee. Ngunit nang umalis si Kang Hee, nalungkot din ang batang babae at nagpasya na hindi pumasok sa paaralan. Habang gumagala siya, hindi sinasadyang nakita niya si Chaiso. Nilapitan siya nito at pagkatapos ng ilang sandali ng pag-usap, patuloy na siniraan ni Chaiso si Huichul. Nagalit ang batang babae at umalis. Sa gabi, naghanda si Kang Hee ng isang malaking hapunan para magpaalam kay Jumbay. Bagaman nalulungkot ang batang babae, subalit sinikap pa ring humiti sa kabilang panig. Sa hinaharap, kapag naisip mo ako, bumalik ka rito, laging bukas ang mga bisig ko para sa'yo. Napakabilis, kinaumagahan, dumating ang mga tao mula sa orphanage at kinuha si Jumbay. Sa sandaling ito, dumating din si Huichul. Hoy, ano pang ginagawa mo diyan? Habulin mo ang bata. Hindi nag-isip si Huichul, tumakbo siya ng mabilis kasunod ng sasakyan. Tumakbo siya ng napakalayong distansya at bumagsak sa lupa sa sobrang pagod. Nakita ito ng driver at itinigil ang sasakyan. Sa kabutihang palad, naabutan niya ito at matagumpay na napigilan si Jumbi na umalis. Nang gabing iyon, masayang naglaro sina Kang Hee at Jumbay. Si John Hee naman ay nasa kanyang silid, iniisip ang sinabi ng kanyang tiyahin. Hindi mo ba nararamdaman ang pagmamahal ng isang ama? Kalaunan, nahumaling siya sa tawanan ng dalawa at sa huli ay nakisali sa laro na tinawag niyang pambata noong una. Sa sandaling ito, biglang nagkwento si Kang Hee sa dalawa. Binanggit sa kwento ang isang saranggola. Sa pamamagitan ng kwento, nalaman ni Huichul na gusto ni Jumbi ang saranggola. Kinabukasan, mabilis niyang ginawan ito para sa bata gamit ang sarili niyang mga kamay. Pagkatapos, silang tatlo ay lumabas para magpalipad ng saranggola. Habang nagpapalipad si Jumbay, napansin niyang naninigas ang kanyang kamay, ngunit hindi niya ito sinabi kay Huichul. Parang may tinatago siyang sikreto, kaya't nagpasya silang tatlo na umuwi. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng aberya sa daan. Biglang nawalan ng kontrol ang sasakyan. Nang makarating sila sa repair shop, napansin nila na parang sinadyang banggain ang sasakyan para saktan sila. Mabilis na nahulaan ni Huichul na si Chaiso ang gumawa nito dahil sa matinding galit mula sa nakaraan, kaya nagpa siya itong maghiganti. Kaya't hinarap niya ito, gusto niyang makipag-usap ng harapan para ayusin ang problema. Matapos ang 15 taon, ang dating matalik na magkaibigan ay naging magkaaway. Nag-usap sila, ngunit nanatiling tensyonado ang lahat tulad noong taon na iyon. Bago umalis, binantaan pa ni Chaiso na sasaktan niya sina Jumbi at Kang Hee. Narinig ito ni Huichul at sinubukang manatiling kalmado. Gawin mo ang gusto mo, wala silang kinalaman sa buhay ko. Ngunit sa loob-loob niya, labis siyang nag-aalala, natatakot na baka madamay niya ang dalawa. Gabi, tinawagan siya ni Chaiso at sinabing pupunta siya kina Kang Hee kinabukasan para kunin ang antike bilang pambayad sa utang nila noon. Wala nang nagawa si Huichul kundi pumayag. Si Kang Hee, na nasa tabi niya, ay parang may hinala na sa lahat. Biglang nag-alok si Huichul. Sinabi niyang nakahanap siya ng mamimili ng antike sa mataas na presyo. Pero may gagawin ako bukas, kaya ibigay mo sa akin ang susi ng bahay para maipakita ko sa kanila at ma-inspeksyon. Alam ni Kang Hee na kapag ibinigay niya ang susi, siguradong mawawala ang kanyang mga gamit, ngunit gusto niyang magtiwala muli sa lalaki. Kaya pagkatapos niyang kainin ang almusal na niluto ni Huichul, ibinigay niya ang susi. Sa umagang iyon, kakaiba ang itsura ni Huichul. Maagang gumising si Huichul at naghanda ng pagkain. Nagpaalam pa siya kay Jumbi na parang aalis na, sinabing maglalakbay siya sa loob ng ilang buwan. Matapos ang lahat, pumunta siya sa isang private investigator at nagpatulong na hanapin ang ina ni Jumbay. Mukhang may pinaplano si Huichul, kaya inayos niya ang lahat ng maingat.
niya. Samantala, nalaman ni Kang Hee ang tungkol sa nakaraan ni Huichul na nakulong siya minsan kaya halata na hindi siya isang mabuting tao. Gayunpaman, pinili pa rin ni Kang Hee na magtiwala sa kanya at binaliwala ang lalaking nanliligaw sa kanya. Samantala, nagkaroon din ng problema si Jumbi sa eskwelahan. Inaya niya ang kanyang matalik na kaibigan na mag-cutting classes. Noong una, natakot ang lalaking kaibigan na mapagalitan ng nanay niya. Okay lang, may paraan ako. Kaya sinadya nilang painitin ang kanilang sarili at umubo ng malakas. Nakita ito ng guro at pinauwi silang dalawa. Nang makalabas sila, tuwang-tuwa silang gawin ang gusto nila. Hoy, ano ang gusto mong gawin? Hindi inaasahan, ang gusto ng lalaking kaibigan ay magbabasa ng kapalaran. Sa buong sesyon ng pagbasa ng kapalaran, may isang sinabi na tumatak sa isip ni Jumbay, kung hindi mo hahalikan ang batang ito ngayon, wala ka ng pagkakataon sa hinaharap. Kaya pagkalabas nila, kusa niyang hinalikan sa pisngi ang kaibigan. Hindi niya alam na sinusundan pala sila ng kaaway ni Jumbay. Nang makita niya ang eksena, hindi siya makapagsalita sa galit. Kinabukasan, lumabas si Kang Hee gaya ng napagkasunduan at ang susi na ibinigay niya kay Huichul ay mabilis na kinuha ni Huichul pagkaalis niya. Kaagad na dumating si Chaiso kasama ang kanyang mga tauhan at nilimas ang lahat ng gamit. Bago umalis, lumapit si Huichul at humingi ng tawad. Paano ka humihingi ng tawad kung hindi mo alam kung anong mali ang ginawa mo? Kaya pagkatapos, sumakay siya sa sasakyan at umalis. Hindi inaasahan, dumating ang mga pulisisa pala itong plano ni Huichul. Gabi bago nito, pumunta siya sa lugar na madalas puntahan ng nanay ni Jumbi at nakita siyang lasing. Tanging nasabi ni Huichul ay, wala ka pa ring pagbabago at umalis. Bilin pa niya kay Jumbay, sa eskwelahan, pwede kang makipagtalo sa guro, pero kay Ate Kang Hee, dapat sundin mo siya. Bumalik si Huichul sa kasalukuyan. Mabilis na nakatakas si Chaiso, at nahuli lamang ng mga pulis si Huichul para imbestigahan. Samantala, may meeting ang doktor tungkol sa isang napakabihirang sakitang Niemann-Pick disease. Ang sakit na ito ay maaaring magdulot ng pagkawala ng memorya at kahirapan sa pagkilos, at ang mga pasyente ay hindi nabubuhay ng lampas sa 20 taong gulang. Naalala niya si Jumbi at inutusan ang nurse na kontakin ang pamilya ng bata at dalhin siya sa ospital para sa biopsy. Samantala, pinuntahan ni Kang Hee si Huichul para interviewin sa kulungan. Gusto niyang malaman kung bakit hindi niya iniwan ang masamang buhay na iyon at patuloy pa rin siyang niloloko sa kabila ng pagbibigay niya ng pagkakataon na sabihin ang totoo. Alam kong hindi ka ganoong klaseng tao dahil isinakripisyo mo ang sarili mo para iligtas si Jumbay at ikaw pa mismo ang naglinis. Naayos niya ang luma at kalawangin na bisikleta. Ngunit sa sandaling iyon, umiiyak din si Huichul. Gusto kong mabuhay. Gusto kong magkaroon ng disenteng buhay kasama si Jumbi at ikaw. Sa puntong ito, naunawaan ni Kang Hee na nasa mahirap na sitwasyon si Huichul. Kaya pumunta siya sa pulis at sinabing hindi nagnakaw si Huichul at siya ang nag-utos sa kanya. Walang nagawa ang mga pulis. Sa huli, silang tatlo ay nagkasama-sama ulit. Biglang tumawag ang ospital kay Huichul at sinabing gusto nilang muling suriin si Jumbay. Nang malaman ito, kinabukasan ay nagkunwari si Jumbi na masama ang pakiramdam at umuwi ng maaga at pagkatapos ay mag-isang pumunta sa doktor. Nagulat ang doktor nang makita siyang mag-isa. Nasaan ang mga magulang mo? Wala na akong ibang kamag-anak. Iniwan ako ng tiyahin ko nang malaman niyang may Niemann-Pick disease ako. Nagulat ang doktor. Kaya pala, kalmado ang bata sa harap niya dahil alam na niya ang kanyang sakit. Alam pa niya kung ano ito at alam niyang hindi siya aabot ng 20 taong gulang. Sa puntong ito, napaisip ang doktor. Mas nakakagulat pa, nagmakaawa si Jumbi sa doktor na itago ang kanyang sikreto dahil natatakot siyang iwanan siya ng mga tao kapag nalaman ang kanyang sakit tulad ng ginawa ng kanyang tiyahin. Nang pumayag ang doktor, nakahinga siya ng maluwag. Gusto mo bang sumama sa akin sa isang lugar? Kaya, dinala siya ng doktor para tingnan ang kanyang mga pasyente. Nakikita mo, ang lahat ng tao rito ay nangangailangan ng pamilya na mag-aalaga sa kanila. Kung patuloy mong itatago ito, sino ang mag-aalaga sa iyo kapag lumala ang sakit mo? Pagkatapos, binanggit ng doktor ang tungkol sa orphanage. Kung mananatili siya roon, may mag-aalaga pa rin sa kanya kapag nagkasakit siya. Nagtagumpay ito na baguhin ang isip ni Jumbay. Kaya, pagkatapos noon, isinulat niya ang mga bagay na kailangan niyang gawin para sa kanyang mga mahal sa buhay bago siya umalis. Mas masahol pa, sa susunod na araw ng klase, nagkaroon siya ng problema sa kanyang kaklase. Ang kaaway ni Jumbi ay ikinalat ang balitang hinalikan niya ang kanyang kaibigang lalaki. Dahil dito, inasar siya ng kanyang mga kaklase at maging ang kanyang matalik na kaibigan ay lumipat ng upuan. Nag-iisa na lang si Jumbi ngayon. Pagkatapos ng klase, nakilala niya sina Gilho at Heo Jae-kyung. Nais niyang malaman pa ang tungkol kay Huichul. Habang nag-uusap, nahumaling ang mga mata ni Jumbi sa dalawang high school student na babae dahil alam niyang imposible na para sa kanya ang ganoong buhay. Sa hinaharap, mabilis na mawawala ng memorya si Jumbi at hindi na makakalakad. Hoy, bakit mo tinititigan ang dalawang babae na yon? Paglaki mo, sigurado akong mas maganda ka pa sa kanila. Tahimik na ngumiti na lang si Jumbay. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nalaman niya na mahilig sa sining si Huichul
Huichul at maaga ring nawala ng ina. Ang kanyang ama naman ay namatay habang nasa tungkulin. Dahil sa trauma na iyon, kinamumuhian ni Huichul ang mga bituin dahil ang pinakamalungkot na araw niya ay ang araw na may pinakamagandang bituin. Dahil dito, umuwi si Jumbi at sinubukang yayain si Huichul na panoorin ang meteor shower. Ngunit dahil abala at pagod si Huichul sa kanyang trabaho, nagpakita siya ng ayaw na manood ng mga walang kwentang bagay na iyon. Dahil dito, nagalit si Jumbi at sinigawan si Kang Hee. Ito ay bagay pampamilya namin. Nasaktan si Kang Hee sa sinabi niya. Pagsapit ng gabi, nang matulog na si Jumbay, naglagay siya ng biyani sa kanyang buhok at nagsimulang linisin ang kanyang silid. Ayaw niyang may matira ni isang hibla ng buhok niya kapag wala na siya sa bahay. Nadiskubre pala ni Jumbi ang plano ni Huichul. Gusto niyang magpadna test kay Jumbay, kaya sinadya niyang lumapit dito kamakailan. Pero tinanggihan siya ng bata dahil natatakot siyang baka iwanan siya ni Huichul kapag nalaman nitong hindi niya siya tunay na anak. Kinabukasan, hinatid ni Kang Hee si Jumbi sa eskwelahan. Habang nasa biyahe, tinanong ng bata kung galit ba siya rito dahil sa pagiging masama niya. Umiti si Kang Hee at sinabing, "Huwag kang mag-alala, hindi ako galit sa iyo." Nalaman ni Jumbi na ang namatay noon ay ang kapatid ni Kang Hee, hindi ang anak nito tulad ng sinabi ni Gilho. Kaya tiningnan ni Kang Hee si Jumbi bilang kanyang kapatid at gusto niyang ibuhos ang kanyang pagmamahal dito. Bago siya bumaba ng sasakyan, binigyan ni Jumbi si Kang Hee ng regalo isa ito sa mga gusto niyang gawin bago siya umalis. Simple lang ang regalo pero napangiti nito ng sobra si Kang Hee. Pagdating sa trabaho, biglang dumating ang kapatid ni Kang Hee at inaya siyang mag-usap sa labas. "Ayoko, gusto kong mag-usap tayo sa harap ng lahat." Hindi inaasahang ginamit ng kuya ang usapin tungkol sa pamana ng pamilya at ang pananatili ni Kang Hee sa bahay kasama ang isang lalaki. Dahil dito, naiinis si Kang Hee. Pagkatapos, pumasok sila ng kanyang kasamahan sa trabaho sa gubat para kumuha ng sample para sa eksperimento. Nagtanong ulit ang kasamahan niya, "Susuko ka na ba sa pagpunta sa Canada?" "Pupunta ako." "Huwag ka nang magtanong." Sa totoo lang, 3 beses na tinanong ng kanyang kasamahan si Kang Hee at gusto nitong ibigay sa kanya ang pwesto papuntang Canada. Samantala, sa paaralan, naghahanap si Jumbay ng impormasyon tungkol sa pagpasok sa orphanage. Ngunit biglang naubusan ng baterya ang kanyang tablet. Kaya, sinubukan niyang buksan ang laptop ng guro pero ayaw nitong bumukas kaya umalis na lang siya. Hindi niya alam na may kaklaseng pumasok at nakita siya. Mabilis na nagkaroon ng problema. Ikinagalit ng magulang ng isa pang bata na ginamit ni Jumbi ang computer at natatakot siyang baka may nakialam ito sa confidential information ng ibang estudyante. Ipinaliwanag ng guro na sira na ang computer bago pa man ito kaya hindi maaaring may binagong impormasyon si Jumbay, ngunit binaliwala ito ng magulang. Tinatawag pa si Huichul at Jumbi na mga hamak na tao. Pagkatapos ay binanggit niya ang nakaraan ni Huichul, ang panloloko at pagkakakulong nito. Noong una, sumagot si Huichul pero kalaunan ay tumahimik na lang siya. Dahil dito, naiinis si Jumbay. "Bakit hindi ka man lang nagsalita?" Habang pauwi sila, umiyak siya sa sama ng loob. Naramdaman ni Huichul ang pagkabigo ng bata kaya lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Jumbi ng may pagmamahal. Pagkatapos, sinabi niyang manonood sila ng mga bituin. Kinabukasan, umalis silang dalawa. Sa kasamaang palad, naubusan sila ng gas sa kalagitnaan ng biyahe. Pagdating sa gasolinahan, tinanong sila kung gaano karaming gas ang gusto nila. Sinabi ni Huichul na 70 lang, pero sumagot si Jumbi na puno po. Nagulat si Huichul, "Huwag kang mag-alala, may pera ako. Kinuha ko na ang naipon ko sa loob ng 3 taon, kaya huwag kang mahiya." Mabilis na nakarating ang dalawa sa lugar kung saan manonood ng mga bituin, ngunit wala pa ring meteor shower. Sa puntong ito, nagsimula nang umalis ang mga tao. Pinayuhan din ni Huichul si Jumbi na umuwi na, ngunit ayaw ng bata. Sa kabutihang palad, sa huli ay dumating ang meteor shower na inaasahan nila. Kaagad na nagdasal ang bata, habang naaalala naman ni Huichul ang kanyang yumaong ama. Noong mga panahong iyon, gusto ng kanyang ama na mamuhay siya ng maayos, tulad ng kahulugan ng kanyang pangalan na isang nagniningning na bituin. Dahil dito, umiyak siya. Bigla siyang napatingin kay Jumbi at nakita niyang mahimbing na itong natutulog. Sa kanyang panaginip, tinawag niya ng walang malay si tatay. Nang marinig ito, nagpasya si Huichul na ituring si Jumbi na sarili niyang anak. "Sige, magsasama-sama tayong mamuhay." Nang makauwi sila, nakita nila si Kang Hee na natutulog sa sofa. Biglang napansin ni Huichul ang imbitasyon ni Kang Hee para sa Canada, ngunit hindi niya alam ang ibig sabihin ng papel na iyon. Kaya kinabukasan, sinamantala niya ang pagkakataon sa bus at tinanong ang isang high school student. Doon niya nalaman na isa itong imbitasyon para kay Kang Hee na mag-aral sa Canada. Samantala, pumunta naman si Jumbi sa doktor. Gusto niyang malaman kung magkano ang gasto sa kanyang sakit. Nang malaman niyang kailangan ng hindi bababa sa 1,000,000 won kada buwan, naging determinado ang bata na pumunta sa orphanage. Kinagabihan, sinabi ni Huichul kay Jumbi na mag-a-abroad si Kang Hee. Alam ng bata na may nararamdaman si Huichul para kay Kang Hee, kaya gumawa siya ng plano para manatili ito. Kaya, nagdekorasyon silang dalawa ng mga kandila at origami cranes sa paligid ng bahay. Gaya ng inaasahan, nagulat at natuwa si Kang Hee nang makita ito. Ngunit bago pa man tumagal ang magandang sandali, dumating ang kapatid niya. "Ano to? Ikaw pala ang nasa likod ng lahat ng ito." Pagkatapos, sinimulan niyang insultuhin si Huichul. Sa huli, nag-away ang dalawa, hindi na kinaya ni Kang Hee na panoorin pa ito. "Umalis ka na, kuya."
hayaan mo muna akong maging payapa kahit ngayon lang. Sa wakas, napaalis niya ang kanyang kuya. Pagkatapos, inayos nila ang kalat at sinabi ni Kang Hee kay Huichul na may plano siyang pumunta sa Canada. Alam ko na. Sa labas, sinusuportahan niya ito, ngunit parang nagtatampo ang kanyang kilos. Kinabukasan, hinatid ni Kang Hee si Junbi sa eskwelahan. Binanggit din ng bata ang tungkol sa pag-alis ni Kang Hee at sinabing kung aalis ito, magiging tulad siya ng babae sa kwento niya, araw-araw siyang tatayo sa harap ng dagat at maghihintay sa pagbabalik ni Kang Hee. Kahit na magkasakit siya at mamatay, ililibing siya sa dagat at hihilingin niya na itatali ni Huichul ang kanyang saranggola sa kanyang lapida. Lubos itong ikinadurog ng puso ni Kang Hee, ngunit hindi pa rin niya binabago ang kanyang desisyon na pumunta sa Canada. Lumapit sina Gilho at Heo Jae-kyung sa kapatid ni Kang Hee para akitin at agawin ang kanyang mga ari-arian. Nang malaman ni Gilho na kapatid ito ni Kang Hee, binalak niyang kanselahin ang deal. Ngunit ayaw ni Heo Jae-kyung na palagpasin ang magandang pagkakataon. Samantala, sa isang restaurant, nakipagkita si Chaiso sa nanay ni Jumbay. Sinadya niyang magtanong tungkol kay Huichul. Di ba't dati, halos mamatay na kayo para lang magkasama? Hindi, siya lang ang nagmamahal sa akin. At sinabi rin niya sa harap ni Chaiso na bakit niya sinisikap na ilubog ang kanyang sarili sa putik at ayaw pa rin niyang tigilan si Huichul. Kahit na naiinis, binigyan siya ni Chaiso ng balita na patay na ang kanyang ina. At ibinigay niya ang address ng puntod bago umalis. Pagdating niya sa pinaglibingan ng kanyang nanay, nagulat siya. Samantala, palihim na pumunta si Junbei sa Child Welfare Agency at hiniling na ilipat siya sa isang orphanage na malayo sa lugar. Nang siniraan ng staff si Huichul at inisip na hindi nito nagagampanan ang responsibilidad na alagaan ang bata, nagalit si Junbei at ipinagtanggol ang danga ni Huichul. Nang malaman niya kung saan siya pupunta siya roon ng mag-isa. Ngunit nang makita niya ang katahimikan ng lugar, natakot siya at tumakbo palayo. Sa puntong ito, hindi na nakayanan ng doktor ang sitwasyon ni Junbei na mag-isa niyang kinakaya ang lahat, kaya kinontak niya si Huichul at sinabi ang buong katotohanan. Noong una, akala ni Huichul ay nagkakamali lang ang doktor, ngunit nang mas maintindihan niya ang sakit, labis siyang nabigla. Samantala, umiyak ng husto si Kang Hee nang malaman niya ang katotohanan mula sa kanyang kaibigan. Minsan kasi, nakita ng lalaki si Junbei na mag-isang pumunta sa ospital, kaya't nagtanong siya sa doktor. Dahil dito, nalaman niya ang buong sitwasyon. Nang tuliro si Huichul at bumalik sa bahay, nakita niya si Junbei na inilalagay ang kanyang toothbrush sa oven. Inakala niyang nawawalan na ng memorya ang bata, kaya dali-dali siyang lumapit at tinanong ito kung naaalala pa ba niya ang kanyang pangalan. Nang nasagot ng tama ni Junbei ang lahat ng tanong, nakahinga siya ng maluwag. Bakit mo inilagay yan dyan? Dinisinfect ko po. Sa sandaling iyon, bumalik din si Kang Hee na malungkot ang mukha. Kahit tinanong siya ni Junbei, hindi niya ito sinagot. Gabi, napansin ng bata na kakaiba ang kilos ng lahat, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Nang gabing iyon, pumasok si Kang Hee sa kwarto ni Huichul at sinabi na kapag pumunta siya sa Canada, manatili ito sa bahay para alagaan ito at hintayin siya. Hindi tumanggi si Huichul. Pagkatapos nilang mag-usap, umalis na siya para magtrabaho. Kailangan niyang magsikap para kay Junbei. Kinabukasan, pumasok si Junbei sa eskwelahan gaya ng dati, ngunit nagkaroon na naman ng problema. Nang malaman ng mga kaklase niya na nakulong ang tatay niya, inasar siya ng mga ito. Ngunit, matapang na sumagot si Junbei, sino ang makapagsasabi, baka balang araw makulong din ang tatay mo. Sobrang nagalit ang mga babae. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat na dapat nilang i-enjoy ang buhay at mag-aral ng mabuti. Ang sinabi ni Junbei ay parang paalam na. Nang makita ito, pagkatapos ng klase, inabol siya ng kanyang matalik na kaibigan. Hoy, lilipat ka ba? Gusto kong pumunta sa isang lugar na may dagat. Kaya, ang mabait na batang lalaki na laging nag-aaral ay nag-cutting classes para dalhin si Junbei sa dagat. Dito, nagmakaawa siya kay Junbei na huwag umalis at bigla niya itong hinalikan sa pisngi. Samantala, sinadya ni Kang Hee na bisitahin ang kanyang kuya. Pinayagan niya ang kanyang kuya na ibenta ang lahat ng antike, ngunit hindi niya pinayagan na galawin ang bahay. Nang paalis na siya, sinabi ng kanyang kuya na, 17 taon na, hindi pa kita nakikitang ngumiti. Nagulat si Kang Hee dahil hindi niya inasahan na napapansin siya ng kanyang kuya. Na-realize niya rin na matagal na pala siyang hindi ngumingiti. Pagkatapos noon, umuwi si Kang Hee. Bigla niyang napansin na wala pa si Junbei. Tinawagan niya si Huichul, pero hindi rin pala nito kasama ang bata. Kaya, nagmadali silang dalawa na maghanap. Nalaman nilang naligaw ang dalawang bata dahil maling tren ang nasakyan. Nang maghiwalay sila para maghanap sa paaralan, biglang dumating si Junbei. Nang makita siya ni Huichul, sinigawan niya ang bata. Nawala ka pero hindi mo alam kung paano umuwi at hindi mo pa sinasagot ang mga tawag ko. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang nagalit si Huichul, kaya natakot siya. Paumanhin po, tito. Bakit mo ako tinatawag na tito? Mula ngayon, tawagin mo akong tatay. Kung tito pa ang itatawag mo sa akin, tatalian ko ang bibig mo. Pagkatapos, binuhat niya ang bata pa uwi. Naramdaman ni Junbei ang pagmamahal at labis siyang natuwa. Kinabukasan, palihim na pumunta si Huichul sa likod bahay at sinunog ang resulta ng test. Sa kabila ng pagkuha ng mga resulta, hindi niya ito binuksan at itinuring na hindi ito umiiral. Tutal, itinuturing na niya ang bata na parang sarili niyang anak. Biglang sumulpot si Kang Hee at sinaway siya. Bakit mo pinaglalaruan ang apoy? Hindi ako mapakali na iwan
iniwanan ang bahay sa iyo, kaya hindi na ako aalis. Sa sobrang tuwa, tumayo si Huichul at niyakap siya. Kinabukasan, pumunta ang nanay ni Jumbi sa abogado at nalaman niyang bago namatay ang ina ni Jumbay, nag-iwan ito ng testamento at si Jumbi ang tagapagmana. Kaya, pumunta siya sa paaralan para alamin kung anong klase ng babae si Jumbay. Sa kasamaang palad, bumalik ang bata sa klase. Nakita niya ang isang babae na nakatitig sa kanyang upuan. Ate, bawal pumasok ang mga estranghero dito. Nang lumingon siya para sana itanong kung kilala niya si Jumbay, ngunit nang makita niya ang notebook sa kamay ng bata, nagmamadaling umalis ang babae. Sa pagkakataong ito, si Kang Hee ay nagmamakaawa sa kanyang kaibigan na pahiramin siya ng pera at nangako na ipagbibili niya rito ang kanyang mga antigo. Hindi mo naman anak ang bata, bakit mo ginagawa yan? Sa katunayan, ginawa ni Kang Hee ang lahat para mailigtas si Jumbay. Ganoon din si Huichul, nagtrabaho siya araw at gabi para makabili ng isang bot ng gamot na nagkakahalaga ng 1,000,000 won. Nang sumapit ang gabi, pinainom niya agad ang bata. Sinasabing bitamina ito at pinilit siyang inumin ito 3 beses sa isang araw at huwag na huwag kalimutan. Bago pa man iyon, nalaman na rin ni Jumbi na buhay pa ang kanyang ina mula sa sinabi ni Cha Chai-soo. At ibinaba pa nga niya ang address kung saan nagtatrabaho ang babae para sa bata. Nang dumating si Jumbi sa lugar, gaya ng inaasahan, nakita niya ang babaeng pumasok sa kanyang silid-aralan. Nang makita siya ng babae, nilapitan siya nito at kinausap. Nang tanungin ang pangalan at edad niya, tumakbo si Jumbay. Nang sumapit ang gabi, umuwi si Kang Hee at napansin niyang nawawala ang kanyang mga antigo. Sa una, inakala niyang ninakaw ito, ngunit tumawag ang kanyang kapatid at sinabing nabenta na niya ang lahat. Hindi ba't sinabi mong ako ang may karapatang magpasya sa mga iyon? Ngunit hindi alam ng kapatid niya na ang bumili ng mga antigo ay anggang ni Kong Gilho. Nanahimik na lang si Kang Hee at wala nang sinabi pa. Nang sumapit ang gabi, tinanong ni Huichul ang bata kung uminom ba ito ng gamot sa tamang oras. Sa sandaling iyon, naalala ni Jumbi ang bagay na ito at sinabing nakalimutan niya. Ngunit nang hanapin niya sa kanyang bag, wala ito. Hindi alam ni Jumbi na lalong lumalala ang kanyang sakit dahil kanina, tila nakalimutan niya ang tungkol sa kahon ng gamot na binili ni Huichul. Nang malaman ito, sinigawan siya ni Huichul, hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag mong kalilimutan? Napakamahal ng gamot na iyon. Gayunpaman, sa gabing iyon, nagmamadali siyang pumunta sa basement para magtrabaho. Sa kasamaang palad, nadulas siya at nahulog na naging dahilan upang masugatan ang kanyang binti. Nahulaan ni Jumbi na ang gamot na binigay sa kanya ni Huichul ay gamot para sa kanyang sakit at nasugatan ang kanyang ama dahil sa pagtatrabaho para bumili ng gamot. Kaya, nagpa siya si Jumbi na tulungan si Huichul na kumita ng pera. Sa pamamagitan ng pagpunta niya sa harap ng bahay ng manghula na kanyang pinuntahan dati para maglatag ng tarot cards. Ngunit agad siyang nahuli pagkatapos sabay silang kumain. Hindi rin inilihim ni Jumbi ang kanyang sakit sa babae at hiniling na bigyan siya ng pagkakataon na kumita ng pera. Iyon din ang dahilan kung bakit noong nagpatingin si Jumbi sa manghula, hindi niya makita ang kinabukasan ng bata. Agad silang nagsama at marami ring customer ang dumating, kasama na ang ina ni Jumbay. Walang iba kundi si Cha Chai-soo ang nagbigay ng impormasyon. Nang makita ang kanyang anak, sinadya niyang ipakita ang isang lumang larawan, kahit na alam na ni Jumbi na ang nasa harap niya ay ang kanyang ina. Ngunit ayaw niya itong tanggapin dahil iniwanan siya ng babae dati. Kahit sa pagtingin niya sa mga baraha na nagsasabing magkakasundo ang mag-ina, sinabi niya sa babae na wala na silang pagkakataon na magkasama, na nagpapahiwatig na hindi niya tinatanggap ang kanyang ina. Hindi inaasahang, pagkatapos nito, dumiretso ang babae sa abogado at gustong kunin ang mana ni Jumbay. Ngunit hindi siya hinayaan ng abogado at mabilis na nagbigay ng dahilan para paalisin siya. Bukod pa rito, nakasaad sa testamento na si Jumbi lamang ang nagmamay-ari ng pera at kung hindi niya ito tatanggapin, ibibigay ito sa mga charitable organization. Sa sobrang galit, pumunta siya sa bahay ni Kang Hee. Mabuti na lang at si Kang Hee lang ang nasa bahay. At gusto niyang makuha si Jumbi anuman ang mangyari. Ngunit ang pinapahalagahan ni Huichul sa sandaling ito ay hindi ang mana ng bata, kundi ang tiyakin na hindi siya gagalawin ng babae. Mahal mo ba talaga ang bata o hindi? Bakit mo hinayaang magpabasa siya ng kapalaran para kumita ng pera? Nang malaman ito ni Huichul, lumipad siya papunta sa kinaroroonan ng bata at sinabing kaya niyang alagaan siya at dinala siya pauwi. Samantala, nang malaman ni Kang Hee na lumabas ang tunay na ina ni Jumbi at sinubukan nitong gawin ang lahat para makuha ang bata para sa sarili niya dahil kung kasama niya si Jumbay, ibig sabihin ay magkakaroon siya ng 1.5 bilyong won. Sa kabilang banda, iniimbestigahan ni Cha Chai-soo ang background ni Huichul at gusto niyang malaman kung sino ito para mas madali siyang makapaghiganti sa hinaharap. Samantala, pumunta ang abogado kay Huichul, sinabi sa kanya ang buong katotohanan at gusto nitong makuha ni Huichul ang karapatan sa pag-aalaga mula sa tunay na ina dahil alam niya na ang tanging gusto ng babae ay ang mana ni Jumbay. Walang pag-aalinlangan, pumunta si Huichul sa pinagtatrabahuhan ng babae at nagmakaawa na huwag kunin si Jumbi sa kanya. Kuhanin mo na ang lahat ng pera, ngunit huwag mo lang kunin si Jumbay. Sa kasamaang palad, nakatayo si Jumbi sa tabi niya at narinig ang lahat. Hindi siya karapat-dapat, huwag ka nang magmakaawa sa kanya, tatay. Pagkatapos, tumakbo ang bata. Nakita ito ni Huichul at nagmamadaling hinabol siya. Hindi alinta
halata na ang kanyang masakit na binti. Nang maabutan niya ang bata, sinabi ni Huichul kay Jumbi na anuman ang mangyari sa hinaharap, huwag siyang aalis at mananatili silang magkasama. Ito ang pinakagusto ni Jumbay. Kinabukasan, pumasok si Jumbi sa paaralan gaya ng dati, ngunit bigla niyang napansin na bumagal ang kanyang pagbilang at hindi na niya maalala ang lahat ng istasyon ng tren. Nang makita ito ng kanyang kaibigan, agad niya itong tinanong, "Hindi ko na kayo maabutan. Malinaw na nagawa ko na ang mga problemang ito dati." Sa pagkakataong ito, naunawaan na rin ni Jumbi na lumala ang kanyang sakit at tila tinanggap na rin niya ang katotohanan. Kaya, pumunta si Jumbi at Huang Jaeha sa ospital para makipag-usap sa doktor. Ngunit ang sinabi ng doktor ay labis na nagpasakit sa damdamin ng bata. Sa hinaharap, hindi mo na makikilala si tatay at si ate Kanghi. Hindi lang silang dalawa, kundi pati na rin ang sarili mo sa salamin. Labis na natakot si Jumbay sa sinabing ito. Sa oras na iyon, dumating ang ina ng bata sa bahay at gumawa ng gulo kay Huichul. Determinado siyang bawiin si Jumbi para makuha ang pera. Matapos paalisin ang babae, nagmamadaling pumunta si Huichul sa abogado at humingi ng payo kung paano haharapin ang babae. Ngunit hindi sigurado ang abogado kung mapapanatili ni Huichul ang kanyang anak. Ang pinakamahusay na paraan ay maghanap ng ebidensya laban sa babae. Sa sandaling iyon, abala ang ina ni Jumbi sa pamimili ng bagong kotse nang bigla niyang naisip ang kanyang yumaong ina. Pinayuhan siya ng kanyang ina na huwag sundan ang kanyang mga yapak. Alagaan mo si Jumbay dahil wala na kayong maraming oras. Kaya, pumunta siya sa paaralan para sunduin si Jumbay. Ngunit nagkunwari ang bata na hindi siya kilala. Biglang dumating ang isa pang bata at inasar si Jumbay. Nang makita niya na inaapi ang kanyang anak, ipinakilala niya ang sarili. "Isa akong miyembro ng isang acting troupe. Naghahanap ako ng batang artista. Gusto mo ba?" Sabi ng walang galang na bata na mahilig siyang umarte. Kaya, ginamit niya ang dahilan na titingnan ang mukha ng bata at sa kasamaang palad, tinuligsan niya ito. Pagkatapos, tumingin siya kay Jumbay. Ang ganda ng bata, bagay na bagay siya sa role na kailangan ko. Nagtagumpay siya sa pag-asar sa mga walang galang na bata. Dahil din sa pangyayaring ito, mas naging buka si Jumbi sa babae. Pagkatapos, magkasama silang kumain at nag-shopping. Nagpagupit, nagpamanicure, at nag-makeup ang ina ni Jumbi sa kanya. Pagkatapos, magkasama silang lumabas hanggang hating gabi. Habang pauwi na, gusto ni Jumbi na ibalik sa dating suot niya. "Bakit mo kailangang magpalit? Ayoko na nitong damit," ganoon din si tatay. Biglang nakasalubong nila si Kanghi habang pauwi na. "Anong nangyari sa mukha mo?" Hindi alam ni Jumbi ang sasabihin. Agad niyang ibinalik ang lahat sa kanyang ina. Sinaway pa niya ang kanyang ina dahil sa pagiging walang galang nito kay Kanghi. Nang makauwi, naging mausisa si Kanghi kung gusto ba ni Jumbi ang pag-aayos. Sinusubukan ni Kanghi na alamin kung gusto ba ni Jumbi na tumira kasama ang kanyang tunay na ina. Mabuti na lang at sinabi ng bata na ayaw niya mag-makeup. Sa katunayan, sinusubukan lang ni Jumbi ang pakiramdam ng pagiging matanda. Pagkatapos nito, gumaan ang loob ni Kanghi at tinulungan ang bata na magtanggal ng makeup. Samantala, pumunta si Huichul sa bar para makipagkita sa kaibigan ng ina ni Jumbay. Dahil dito, nalaman niyang hinahanap ng pulis ang babae dahil sa pagbebenta ng droga. Kaya, pumunta siya sa babae at binantaan na kung kukunin niya si Jumbay, isusumbong niya ito sa pulis. Inakala ni Huichul na maayos na ang lahat at ibinalita ito kay Kanghi. Masayang-masaya si Kanghi dahil alam niyang hindi na kumpleto ang kanyang buhay kung wala si Jumbay. Sa gabing iyon, ikinuwento ni Kanghi sa bata ang tungkol sa aksidente ng kanyang kapatid na babae maraming taon na ang nakararaan. Dahil abala si Kanghi sa pag-aaral, hinayaan niya ang kanyang kapatid na maglaro mag-isa. Ngunit, sa hindi inaasahan, lumabas ang bata para maglaro. Dahil sa kapabayaan ng driver, nangyari ang aksidente sa harap mismo ng nanay at ni Kanghi. Mula noon, nawala na ang ngiti sa kanilang pamilya. Dati silang napakasayang pamilya, ngunit ngayon ay nasa dulo na sila ng kanilang lubid. Nang dumating si Jumbay, doon lang muling sumaya si Kanghi. Samantala, ang nanay ni Jumbi ay nalungkot, iniisip na natalo siya ni Huichul. Bigla siyang nakaisip ng paraan para makuha si Jumbay, at iyon ay sa pamamagitan ng kick test. Mabilis na nakuha niya ang resulta. Kinabukasan, may kumpiyansa siyang pumunta sa bahay ni Huichul at sinabi sa kanya na sa susunod na weekend ay kukunin niya si Jumbi at binigyan siya ng resulta. Hindi inaasahang nagmakaawa si Huichul sa babae, basta huwag lang niyang kunin si Jumbay. "Gagawin ko ang lahat ng gusto mo." Kahit na mayabang siya, napaluha ang babae dahil sa pagmamahal ni Huichul kay Jumbay. Dahil sa insidenteng ito, labis na nalungkot si Huichul. Mabuti na lang at binigyan sila ni Kanghi ng mga tiket para mamasyal kinabukasan. Kinabukasan, magkakasama silang tatlo at nagkaroon ng magandang oras. Inukit pa nga nila ang kanilang mga pangalan sa isang susi na sumisimbolo sa pagmamahalan. Ngunit, nagpumilit si Jumbi na kunin ang susi dahil natatakot siyang baka masira ang poste at mawala ang kanilang lock. Ngunit ang totoo, may iba pang plano si Jumbay. Sa lalong madaling panahon, babalikan niya ang lock na may nakaukit na pangalan nilang tatlo. Samantala, binabalaan si Chachay Soo ng kanyang organisasyon. Dahil ang buwanang kita niya ay hindi umabot sa target. Nalaman din nila na may kaugnayan siya kay Huichul. "Gusto mo bang kami na lang ang bahalang sumugpo sa kanya? Sa tingin ko, matagal-tagal na rin siyang humahadlang sa iyo." Ngunit mahigpit na pinagbawalan ni Chachay Soo ang mga ito na galawin si Huichul. Kinabukasan, pumunta siya sa bahay ni Jumbi at sinabi ang totoo na hindi sila magkadugo ni
ni Huichul. Masamang tao ka, wag mo akong lokohin. Biglang hindi makontrol ni Jumbi ang kanyang katawan, kaya bumagsak siya. Mabuti na lang at nasalo siya ni Chachaiso. Sa oras na ito, tiningnan ni Jumbi ang mga mata ng lalaki at tila may nalaman siya. Sa lalong madaling panahon, bumalik sa normal ang kanyang katawan at dali-dali siyang tumakbo papasok ng bahay. Samantala, pumunta ang ina ni Jumbi sa abogado at sinabi ang totoo na hindi si Huichul ang tunay na ama ng bata. Gayunpaman, tumanggi pa rin ang abogado na ibigay sa kanya ang mana ni Jumbay. Pagkatapos, pumunta siya para kausapin si Jumbay. Mabilis na sinagot ng ina ang mga tanong na nasa isipan ng bata. Tama, si Chachaiso ang tunay mong ama. Hindi mo Jumbi ang pangalan mo. Ngunit, matatag pa rin si Jumbi na si Huichul ang kanyang ama. Gusto mong makita si Huichul na magdusa sa pagtatrabaho para masuportahan ang isang anak na hindi niya kadugo. At dapat mo ring tandaan, pwede siyang kasuhan ng kidnapping. Nagtagumpay ito sa pagpapalito sa isipan ni Jumbay. Pagkatapos, malungkot na naglakad pa uwi ang bata. Bigla niyang nakita ang kanyang ama na inaayos ang kanyang bisikleta. Dahil, noong nakaraang araw, pumayag si Kanghi na ibigay ang bisikleta kay Jumbay. Pagsapit ng gabi, nagpatuloy sa pagtatrabaho si Huichul. Sinabi ng bata na hindi na siya kailangang magtrabaho dahil hindi na niya kailangang bumili ng gamot para sa kanya. Hindi ka naman tunay na tatay, bakit kailangan mong magsakripisyo ng ganyan? Lubos na nabigla si Kanghi nang marinig niya ito. Kaya, kinabukasan, tinawag niya ang ina ni Jumbi para makipag-usap. Alam mo ba na may napakabihirang sakit ang bata at hindi siya mabubuhay ng lampas 20 taong gulang. Sa lalong madaling panahon, mawawalan siya ng kamalayan at hindi na makakagalaw ng normal. Sa tingin mo, kaya mo siyang alagaan? Bukod pa rito, hindi na niya makikilala ang sinuman, pati na rin ang kanyang sarili. At alam mo ba kung saan nanggaling ang sakit na iyon? Galing iyon sa katawan mo. Nang malaman niya ang katotohanan, naramdaman ng babae ang hapdi para sa kanyang anak. Samantala, hindi na maalala ni Jumbi ang daan papunta sa paaralan. Kaya, naglakad siya sa gilid ng kalsada para makarating sa eskwelahan. Sa huli, nahuli siya. Mabuti na lang, nang matapos ang klase, sinundo siya ng kanyang ama. Nang makita niya ang kanyang ama, maraming alaala ang sumagi sa isipan niya tungkol sa kanilang dalawa. Nagpanggap si Hyunjoon na nakikipagkilala kay Jumbay. Anong pangalan mo? Habang pauwi na sila, hindi nakalimutan ni Huichul na sabihin sa bata, ikaw ang aking anak. Pagkatapos, pumunta siya sa taga-usig. Ngunit tinanggihan siya dahil inakala nitong ginagamit lang ni Huichul si Jumbi para sa mana. Nang makita niya hindi ito praktikal, pumunta siya kay Kong Gilho at humiling ng tulong para makausap ang taga-usig. Ngunit tumanggi si Kong Gilho. Sa katunayan, binantaan siya ni Chachaiso na kung tutulungan niya si Huichul, ibubunyag ni Chachaiso ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng ama ni Huichul sa lahat. Dahil hawak siya ni Chachaiso, wala siyang ibang pagpipilian. Sa gabing iyon, nakipagkita ang ina ni Jumbi kay Chachaiso. Sinisisi niya ito dahil sa pag-alam sa sakit ng bata at sadya siyang inudyukan. Ngunit hindi niya rin pala alam ang tungkol dito. Bigla niyang naalala ang nangyari kaninang umaga, kung paano hindi makatayo ng tuwid si Jumbay. Sa pagkakataong ito, naintindihan na niya ang dahilan. Ngunit sa kabuuan ng kwento ng ina, ang tanging mahalaga pa rin ay ang mana ni Jumbay. Kaya, nabigo si Chachaiso. Kumusta na ang pagiging adik mo sa alak? Bihira lang akong uminom, huwag kang maging masyadong mapaghinala. Pagdating ng gabi, pumasok si Huichul sa silid ng bata at binigyan siya ng peres ng sapatos na pangmanika. Dahil kaninang umaga, nakita niya na luma at hindi na uso ang sapatos ni Jumbay, kaya nagpasya siyang bumili ng bagong pares para sa kanya. Tay, ano po ba ang ibig sabihin ng mawalan ng karapatan bilang ina? Kung maalis ang karapatan ng nanay mo bilang ina, maaari kitang alagaan. At ang kailangan ko ay makahanap ng ebidensya na hindi siya karapat-dapat na alagaan ka at kailangan din nila ng abogado. Nang marinig ito, pumunta si Jumbi sa paaralan kinabukasan at nagkusang humingi ng tawad sa kanyang kaibigang nakakainis. Sa katunayan, ang ama ng bata ay isang kilalang abogado. Nang malaman niya na mag-isa siyang pumunta kay Jumbay, sinabi niya, ikaw ang kaibigan ng anak ko. Bakit ka narito? Gusto ko pong tumira kasama ang tatay ko. Nang marinig ito ng taga-usig, napansin niya na may problema sa kwento. Kaya, ibinahagi ni Jumbi sa kanya ang lahat. Mabilis na nagkaroon ng pagpupulong kinabukasan sa silid ng pagtatanong. Nabigla rin si Huichul, hindi niya naintindihan kung bakit kinakampihan siya ngayon ng taga-usig. Nagtaka rin ang ina ni Jumbay. Sa katunayan, si Jumbi ang dahilan ng lahat. Sa panahon ng pag-uusap, diretsahang tinanong ng taga-usig ang ina, bakit mo pa siya ipinanganak at pagkatapos ay iniwan mo? Dahil dito, natigilan na lang ang babae. Nang sumunod na araw, pumunta siya sa paaralan para makipagkita kay Jumbi at dinala siya para uminom ng inumin. Sa kanilang pag-uusap, sinabi rin ni Jumbi na gusto niyang makasama ang taong gusto niya. Pero kailangan mong tumira kasama ang nanay mo hanggang 20 taong gulang. Hindi po ako aabot ng 20 taong gulang. Ang pagiging walang pakialam ni Jumbi sa kanyang pagsasalita ay nagdulot ng hapdi sa kanyang ina. Kaya, uminom siya ng alak at dinala si Jumbi sa bar. Ang totoo, gusto niyang maranasan ng bata ang mga bagay na ito dahil wala na siyang gaanong oras. Ngunit, nang dumating sila sa bar, pinalabas sila ng gwardiya dahil menor de edad si Jumbay. Ngunit nagpumilit siyang pumasok. Sa huli, dinala silang dalawa sa istasyon ng pulis. Sa gitna ng kanyang pagkalasing, naiyak ang ina at sinisisi ang sarili dahil hindi niya nabigyan si Jumbay ng buong buhay. Mabilis
Mabilis na dumating si Huichul at dinala ang bata pa uwi. Kinabukasan, ibinalita ng abogado ang magandang balita kay Huichul tungkol sa nangyari kagabi. Maaari nilang kasuhan ang babae dahil sa sadyang pagdadala ng menor de edad sa bar. Ngunit, hindi gaanong interesado si Huichul. Mabilis na nagkaroon ng pagpupulong ang dalawang panig. Dito, tinanong nila si Junbi kung sino ang gusto niyang makasama. Sa hindi inaasahan, pinili niyang makasama ang kanyang ina. Sa katunayan, dahil ito sa nangyari kagabi, naawa siya sa kanyang ina. Higit pa rito, ayaw ng bata na pahirapan ang kanyang ama sa kanyang sakit sa hinaharap. Nang malaman ito ni Huichul, sinaway niya ang bata. Bakit mo ginawa iyon? Hindi ba't gusto mong makasama ako? Nga, pero natatakot ako na kung hindi ko siya kasama, baka mauna pa siyang mamatay sa akin. Nakaya ni Junbi na suriin ang sitwasyon ng kanyang ina matapos makita ang baliw na pag-ugali nito noong gabing iyon. Nangako rin si Junbi na babalik siya kapag bumuti na ang buhay ng kanyang ina. Ngunit sa panahong kasama niya ang kanyang ina, mahigpit na bawal silang makipag-ugnayan sa kanya. Natatakot ako na baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at bumalik sa inyong dalawa. Bago umalis, nagbigay din si Junbi ng isang kondisyon, walang magbabago rito at hindi kayo aalis sa bahay na ito. Mabilis na dumating ang kanyang ina kinabukasan. Bago umalis, binigyan ni Kang Hee ang ina ni Junbi ng isang notebook. Nasa loob nito ang mga mahahalagang bagay para sa bata. Pagkatapos, naghiwalay sila ng may panghihinayang. Nang buksan ang pinto, agad na nadismaya si Junbi sa kalat sa bahay. Dito nakatira ang mga susunod na tao at ang unang ginawa ng bata ay ayusin ang lahat. Ang mas nakadismaya pa kay Junbi ay puro alak ang nasa loob ng refrigerator. Hindi ko alam kung paano siya nabuhay dati. Mabilis na itinapon ang lahat ng alak. Nasaan ang alak ng nanay? Tinapon na ng bata. Dahil dito, galit na galit ang kanyang ina. Ngunit mabuti na lang at hindi niya napansin ang bote ng alak na itinago sa kabinet. Subukan mong uminom. Tatawagan ko ang Child Protective Services. Subukan mo lang. Hindi inaasahang talagang tinawagan ito ni Junbi. Nang makita ito, mabilis na itinapon ng kanyang ina ang lahat ng alak. Hindi niya alam na tumawag lang ang bata sa isang restaurant para mag-order ng pizza. Hay naku, ang galing mo talagang manloko. At teka, bakit ate ang tawag mo sa akin? Bakit hindi nanay? Pumirma ka sa kasunduang ito at tatawagin kitang nanay. Ang nilalaman ng kasunduan ni Junbi ay napakasimple. Umuwi bago mag-negatibo 1:00 ng gabi, iwasan ang alak, magsulat sa diary, magluto sa bahay, at mag-selfie araw-araw. Kahit na alam niyang mahirap ito para sa kanyang ina, gusto niyang iligtas siya mula sa pagkalugmok. Bukod pa rito, wala nang maraming oras si Junbi. Sa oras na ito sa bahay, sina Huichul at Kang Hee ay laging malungkot. Ang lahat dito ay nagpapaalala sa kanila kay Junbi. Kinabukasan, pumasok si Junbi sa paaralan at inihayag ng guro na ang klase ay may field trip kasama ang mga magulang. Sa kawalan ng pagpipilian, hiniling ng maliit na batang babae sa kanyang ina na sumali. Si Junbi ay proaktibong pumili ng mga damit para sa kanyang ina na isusuot. Sa panahong iyon, naglalakad si Chaisoo nang bigla siyang dumaan sa apartment ng mag-ina. Nagulat si Chaisoo nang matuklasan niyang nasusunog ang kanilang apartment. Nang walang pag-aalinlangan, sumugod si Chaisoo at sinira ang pinto upang iligtas ang dalawa. Nagulat siya nang malaman na ang sanhi ng sunog ay dahil sa nakatulog silang dalawa. Kaya, sa gabi, nagpunta sila sa sauna upang magpalipas ng gabi. Dito, hiniling ni Junbi sa kanyang ina na magpakuha ng souvenir na larawan kasama siya. Samantala, dahil sa matinding pagmamahal kay Junbi, ayaw ni Huichul na patuloy na i-lock ang sarili sa bahay na ito. Kaya, pumunta siya sa parke kung saan sila minsan nagpalipas ng gabi ni Junbi. Di inaasahang pinabuti ng lugar na ito ang kanyang muod at mabilis na pumasok sa kanyang isipan ang mga nakaraang alaala. Kinaumagahan, naramdaman ni Junbi ang pagmamahal ng kanyang ina nang marahan nitong minasahe ang kanyang mukha. Labis itong nagpasaya kay Junbi dahil ang pakiramdam na ito ang matagal na niyang inaasam. Ngunit pagdating niya sa paaralan, may isa pang insidente na nangyari kay Junbi. Nang hilingin ng kanyang kaibigan na ibigay sa kanya ang bote ng chemical, biglang napagtanto ni Junbi na hindi na niya makontrol ang kanyang kamay. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang mga pangyayari. Sa field trip, hindi dumalo ang ina ni Junbi. Bago umalis, nanatili ang ina ng kaibigan ni Junbi at nakipag-usap sa guro, ang batang iyon, si Junbi. Sa tingin ko dapat mo na siyang ilipat dahil mayroon siyang sakit na maaaring maging mapanganib sa kanyang mga kaklase. Lumalabas na hindi sinasadyang napulot ng iyong anak ang bote ng gamot at pagkatapos ay dinala ito sa kanyang ina. Umiyak si Junbi nang marinig ang mga salitang ito. Ang dahilan kung bakit hindi nakadalo ang kanyang ina ay dahil binantaan siya ng kanyang dating kaibigan. Kung hindi siya bibigyan ng pera, ibubunyag niya sa pulisya ang iligal na pagbebenta ng gamot ng ina ni Junbi. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, tinawagan niya si Chaisoo at hiniling na protektahan ang kanyang anak. Samantala, dahil sa sakit at pag-aalala sa karamdaman, walang kamalay-malay na bumalik si Junbi sa kanilang lumang bahay. Ngunit hindi niya alam na mayroong isang taong palaging sumusunod sa kanya at tahimik na nagpoprotekta sa kanya. Nang may masamang tao na naghahanap kay Junbi, walang pag-aalinlangan niyang inasikaso ang mga ito. Hindi pinili ni Junbi na pumasok sa bahay, kundi dire-diretso siyang naglakad papunta sa parke. Bigla siyang nakakita ng isang tolda at mumiti. Alam ni Junbi na iyon ay gawa ng kanyang ama. Pagpasok niya, tama ang kanyang hinala. Ang loob ay puno ng kanyang mga larawan. Ang tanga talaga, naisip niya. Samantala, patuloy na nagtatrabaho si Huichul para kumita ng pera. Nang tanungin siya ng isang tao kung bakit siya nagtatrabaho ng ganoon kahirap, sumagot siya, may sakit ang aking anak na babae, kaya kailangan ko ng pera para iligtas siya. Biglang tumawag si Chaisoo at sinabing nawawala ang ina ni Junbi. Hanapin mo siya, magkasama kayo ng matagal, kaya dapat alam mo kung nasaan siya, sabi niya. Hindi rin niya nakalimutang
lang ipaalam kay. Nasa parke sina Huichul at Jumbay. Dali-daling pumunta si Huichul sa simbahan kung saan sila dating pumunta ng dalawa at sa kabutihang palad, natagpuan niya ito. Balak mo na namang iwan si Jumbay, hindi mo ba naaalala na nagawa mo na iyon dati? Lumalabas na noong bata pa si Jumbay, balak na ng kanyang ina na gawin siyang madre. Sa kabutihang palad, hindi niya ito ginawa. Sa sandaling iyon, pinagsisisihan na rin ng ina ni Jumbi ang nangyari. Samantala, sinabi rin niya kay Huichul na si Kang Hee ay isang mabait na babae. Lumalabas na gusto niyang magkasama sina Huichul at Kang Hee. Samantala, nahuli ni Jumbay si Chaiso. Bakit mo ako sinusundan? Hindi na nagpaliwanag pa si Chaiso at tahimik na sinundan lang ang bata. Sa huli, pumasok si Jumbi sa isang kainan. May pera ka ba? Hindi ba't may utang kayo ng nanay ko? Kaya isama mo na lang iyon sa utang. Walang masabi si Chaiso o nang marinig ito. Pagkatapos, dumating ang kanyang ina upang ihatid si Jumbi pa uwi. Nang gabing iyon, kusang loob na umuwi si Huichul. Ngunit sa simula, medyo nag-aatubili siya. Pagkatapos, naglakas loob siyang pindutin ang doorbell. Nang walang sumagot, patuloy siyang nagpindot. Nang lumingon siya, nakita niya si Kang Hee, na lasing na lasing. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka ba umalis nang hindi nagpapaalam? Kung gayon, bakit kailangan mong magpaalam pag uwi mo? Pumasok ka na sa bahay. Sa kalasingan, binalaan ni Kang Hee si Huichul, huwag mo nang gawin iyon ulit. Sumang-ayon si Huichul. Kinabukasan, si Gilho. Nakipagkita si Gilho kay Chaiso at hiniling na tigilan na si Huichul. Hindi mo ba siya pinahirapan sa loob ng 15 taon? Ngunit ayaw ni Chaiso na makita si Huichul na maging masaya. Nang makita ni Jaekyung si Gilho, alam na niya agad kung sino ang gumawa ng mga pasa sa mukha ni Gilho. Kaya, hinanap niya si Chaiso para makaganti. Ngunit di inaasahang, natapos din siya sa parehong sitwasyon ng kanyang kapatid. Talagang walang konsiderasyon, walang pakialam kung lalaki o babae, hindi siya nagpapatawad. Akala mo ba'y sikat ka na dahil lang sa maganda ka? Galit na galit si Jaekyung dahil wala pang lalaki na gumawa sa kanya ng ganoon katindi. Kinabukasan, nalaman ni Jumbi na pinirmahan ng kanyang ina ang kanyang obligasyon. Kaya, kusang loob niyang tinapon ang lahat ng alak dahil alam niya na nagsisikap si Jumbi na iligtas ang kanyang buhay. Sa sandaling ito, sama-samang nagtungo ang mga magulang sa klase ni Jumbay. Ang ina ng hindi kaaya-ayang kaibigan ang nangunguna. Hinikayat niya ang ibang mga magulang na sumang-ayon na huwag papuntahin si Jumbi sa klase dahil sa takot na ang kanyang sakit ay maging mapanganib sa kanilang mga anak. Sa kabutihang palad, ang guro at ang kaibigan ni Jumbi ay tumayo upang protektahan siya. Ako ang kanyang guro at may tuturing din akong kanyang ina sa paaralan. Kaya hindi ko papayagan na iwanan ng sinuman ang aking anak. Hindi sinasadyang dumating din si Jumbay. Ngunit kalmado siyang pumunta sa kanyang upuan para mag-aral. Nang ibigay ng guro ang isang problema sa matematika, nagulat siya na sabay-sabay na naghintay ang kanyang mga kaklase kay Jumbi para matapos itong kalkulahin at sagutin. Ito ay nagpainit sa puso ng batang babae. Ang kaibigan niya na hindi siya gusto dati ay tumingin sa kanya ng may pagmamahal. Sa puntong ito, nagkaroon ng pag-asa si Kang Hee mula sa kanyang kaibigan. Bagaman ito ay isang eksperimento lamang at mababa ang sansa na magtagumpay, iyon na ang nag-iisang pag-asa ni Kang Hee. Biglang niyaya siya ni Huichul sa libingan ng kanyang mga magulang. Bakit mo ako niyaya dito? Gusto kitang ipakilala sa aking mga magulang. Nagulat siya ng kusang loob na magsindi si Kang Hee ng insenso para sa dalawang libingan. Tila kinumpirma na nilang dalawa ang kanilang relasyon. Nang gabing iyon, hindi sinasadyang nakita ng ina ni Jumbi ang bote ng gamot ng kanyang anak. Kaya, kinaumagahan, niyaya niya si Kang Hee na mag-usap. Gusto kong malaman ang eksaktong kalagayan ng sakit ng aking anak. Kaya dinala ni Kang Hee ang ina ni Jumbi sa doktor. Nang malaman na wala ng lunas ang sakit, galit na galit ang ina ni Jumbay. Bakit hindi mo dinala ang anak ko sa ibang ospital? Maaari pa nga nating dalhin si Jumbi sa ibang bansa para magpagamot. At ikaw, bilang isang doktor, paano mo nasabi iyan ng ganoon kaprangka? Hindi nagustuhan ni Kang Hee ang ugali ng ina ni Jumbay, ngunit bago pa man niya ito napigilan, umalis na ito sa galit. Pagkatapos, pumunta siya sa isang abogado upang makuha agad ang pera para iligtas ang kanyang anak. Ngunit walang tiwala sa kanya ang abogado, kaya sinadya nitong gawing mahirap ang sitwasyon. Sa tingin ko, mas mabuting iwanan mo na lang ang bata kay Huichul para alagaan. Ako ang ina niya. Pagkatapos, tinanong ni Huichul ang ina ni Jumbi tungkol sa tunay na ama ni Jumbay. Ibinigay lang niya sa kanya ang ilang paglalarawan. Kaya, nagpunta siya sa aklatan upang kunin ang mga lumang dokumento para matukoy ang lalaking iyon. Samantala, abala si Chaiso sa paghahanap ng ebidensya tungkol sa pagkamatay ng ama ni Huichul. Pagkatapos, pumunta siya sa bahay upang ibigay ito kay Huichul. Ngunit hindi inaasahang, dinakip sila pareho ni Jumbay ng mga gangster. Nang tanungin ng boss si Chaiso kung sino ang bata, binalaan niya ito na huwag hawakan si Jumbay. Pakawalan mo ang bata, hindi maaari, nakita na niya ang aking mukha. Okay lang, dahil sa sakit ng bata, wala siyang maaalala. Kaya, huwag kang mag-alala, wala siyang matatandaan. Biglang tumayo ang bata at natumba sa upuan, mukhang inaatake. Sa nakita, nagpanik ang mga tao doon. Nang walang sinabing anuman, binuhat ni Chaiso ang bata at dinala sa ospital. Walang pakialam si Chaiso kung may pumipigil sa kanya. Ngunit nang binuhat niya ang bata palabas, nalaman niyang nagpapanggap lang pala si Jumbay. Ginawa niya ito upang mabigyan si Chaiso ng pagkakataong makatakas. Sa kabutihang palad, matagumpay silang nakatakas. Pagkatapos, bumalik si Jumbi sa tolda ng kanyang ama. Masaya siya nang makita na kinuha ni Huichul ang regalo na iniwan niya. Hindi nagtagal, bumalik din si Huichul sa
lugar. Ngunit hindi niya inaasahang nakita niya ang mga pulis na pwersahang inaalis ang tolda. Hoy, saan ninyo dadalhin ang aking bahay? Sa kabila nito, wala siyang nagawa para pigilan sila. Biglang nakita ni Huichul ang likod ni Jumbi malapit. Hoy, anong ginagawa mo rito? Ngunit nang lumingon si Jumbi at tumingin sa kanya nang may kakaibang tingin, sino ka? Natigilan si Huichul. Pagkatapos, sinundan niya lang ang bata ng palihim. Sa kabutihang palad, bumalik ang alaala ni Jumbay. Lumingon siya at binati ang kanyang ama. Ngunit nang makita niya ang pagkabigla sa mga mata nito, alam niyang hindi mo ako nakilala, di ba? Paumanhin, ama. Sa sandaling iyon, tumakbo din ang ina ng bata sa opisina ng abogado. Ngunit nang makarating siya, nalaman niyang tumakas na ito dahil sa pagkalugi. Ibig sabihin, wala na ring pera para sa pagpapagamot ni Jumbay. Umiyak ang walang magawa na ina. Ano na ang mangyayari sa anak ko? Kaya nang gabing iyon, muling uminom ang ina ni Jumbi at nalasing. Sa kanyang kalasingan, paulit-ulit siyang humingi ng tawad kay Jumbi dahil hindi niya nabigyan ang kanyang anak ng malusog na katawan tulad ng iba. Sa kasalukuyan, wala na siyang pera. Sa bahay naman, inaayos ni Kang Hee ang Christmas tree. Ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ito sa loob ng higit 20 taon. Gusto niyang makita ni Jumbi ang Christmas tree sa bisperas ng Pasko. Nang makita ito ni Huichul, sinabi niya, kung ganoon, bakit hindi mo ilagay sa labas? Hindi ba't mas madali itong makikita ni Jumbay? Kinaumagahan, nakipagkita si Huichul sa dating katrabaho ng kanyang ama. Sinabi ng lalaki ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng ama ni Huichul. Hindi lang siya namatay habang hinahabol ang mga kriminal. Ito ay isang patibong. Sa pinangyarihan, bago namatay ang iyong ama, nakita ni Gilho ang lahat at siya rin ang nagbunyag ng impormasyon tungkol sa iyong ama. Sa panahong iyon, may isa pang lalaki na ngayon ay isang boss ng gangster. Sinasabi ko ito sa iyo, hindi ibig sabihin na gusto kong maghiganti sa kanila. Iwanan mo na ang lahat at maging masaya ka sa kasalukuyan mong buhay. Sa kabila nito, nakipagkita pa rin si Huichul kay Gilho at binanggit ang nakaraan. Naipit ako sa isang sitwasyon kung saan wala akong magagawa. Sa huli, walang ginawang labis si Huichul sa kanya at umalis na lang. Ngunit ang taong gusto niyang hanapin sa pagkakataong ito ay ang gangster na iyon. Sa sandaling ito, nalaman ni Chaisoo na wala ng pera ang ina ni Jumbi para bilhin ang gamot ng bata. Nang walang pag-aalinlangan, pumunta siya sa mga gang at sinabing gusto niyang kumita ng pera. Sa klase, nagsimulang kumuha si Jumbay ng mga larawan ng kanyang mga kaklase dahil alam niyang hindi na sila magkikita-kita pa sa hinaharap. Biglang nagkaroon ng kakaibang pagkakaisa ang buong klase. Nagpasaya ito sa bata. Pagkatapos, nakipagkita siya kay Chaisoo. Lumalabas na gusto rin ni Jumbay ng larawan kasama si Chaisoo. Bagaman mukhang naiinis si Chaisoo, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata para sa bata. Alam kong nag-aalala ka para sa akin. Makita pa lang, halata na. Pagkatapos, naglakas loob si Chaisoo na haplusin ang buhok ng bata. Pagkatapos, magkahawak kamay na silang umuwi. Binanggit din ni Jumbi ang kanyang ama at hiniling kay Chaisoo na patawarin ang kanyang ama. Dahil naiintindihan din niya ang pakiramdam ng walang kasama at ang kalungkutan. Ngunit huwag mo itong gawing dahilan para pahirapan ang sarili mo. Bagaman hindi tuwirang tinanggap ni Chaisoo ang hiling ni Jumbay, alam niyang pinatawad na niya si Huichul sa pamamagitan ng kanyang ngiti at tingin. Samantala, nag-aalala ang mga matatanda at naghahanap ng lunas para sa sakit ni Jumbay. Nakipagkita si Kang Hee sa ina ng bata at ibinahagi ang bagong plano ng pagpapagamot ni Jumbay. Bagaman mababa ang sansa na magtagumpay, kumakapit pa rin sila sa pag-asa. Sa sandaling ito, nakipagkita si Huichul kay Gilho. Ibigay mo sa ina ni Jumbi ang liham na ito para sa akin. Sa liham ay ang address ng isang simbahan. Lumalabas na nalaman ni Huichul kung sino ang tunay na ama ni Jumbay. Siya ang pari doon. Sa sandaling ito, nagpunta rin si Huichul sa mga gangster. Balak niyang suwayin sila, ngunit hindi inaasahang dumating si Chaisoo sa oras para pigilan siya. Gusto mo bang mamuhay sa galit tulad ko? Tumigil ka na, may Jumbi ka pa. Pinatawad na ako ng bata para sa iyo. Samantala, niloko ng abogado ang ina ni Jumbi para sa pera. Kinailangan niyang magsikap para kumita ng pera para sa pagpapagamot ng kanyang anak. Dahil alam ni Chaisoo ang sikolohiya, matagumpay niyang napigilan si Huichul. Nang gabing iyon, nang natutulog na ang ina ni Jumbay, bigla siyang nagising at napansin na wala si Jumbi sa kama. Alam niyang may masamang nangyayari, kaya dali-dali siyang tumakbo palabas para hanapin ang kanyang anak. Sa kabutihang palad, pumunta lang si Jumbi sa hintuan ng bus. Kaya sinubukan ng kanyang ina na pigilan si Jumbi na sumakay sa bus at pagkatapos ay binuhat siya pauwi. Kinaumagahan, pumunta ang kanyang ina sa doktor. Ito ay senyales na lumalala ang kalagayan ng bata. Madalas bang na-stress si Jumbi kamakailan? Dahil kapag nakaramdam siya ng kawalan ng katiyakan o stress, walang kamalay-malay siyang umuuwi sa lugar na itinuturing niyang tahanan. At ang lugar na iyon ay walang iba kundi ang bahay ni Kang Hee. Pagkatapos marinig ang sinabi ng doktor, tila gumawa na ng desisyon ang ina. Kaya, nag-day off siya at inilabas si Jumbi para maglaro. Dinala niya ang bata sa simbahan para magdasal. Nagtataka si Jumbi sa ginawa ng kanyang ina. Kilala mo ba kung sino ang lalaking iyon? Ang pari. Tama, kamukha siya ng tatay mo. Tila nahulaan na ni Jumbi ang bahagi ng katotohanan. Bago sila umuwi, lumapit ang mag-ina sa lalaki upang kumuha ng candy. Sa kasamaang palad, hindi nakilala ng pari ang mag-ina. Sa sandaling ito, pinuntahan ng mga gangster ang bahay ni Chaisoo dahil malaki ang utang niya sa kanila. Nang hindi nila mahanap si Chaisoo, pumunta sila sa bahay ni Huichul para hanapin siya. Ngunit sa oras na iyon, nasa parke si Huichul at nag-aayos ng Christmas tree. Nang hindi nila mahanap si Huichul, balak nilang gawing pain si Kang Hee. Nakita ito ni Chaisoo at biglang lumabas. Hindi ba ako ang hinahanap ninyo? Matagumpay niyang nakuha ang
atensyon ng mga ito at tumakbo ng mabilis. Ngunit paano lalaban si Chaisoo nang mag-isa sa mga gangster na iyon? Mabilis siyang nahuli. Pagkatapos, tinawagan ng boss si Huichul at inutusan siyang pumunta. Pagdating ni Huichul, kusang loob siyang lumuhod sa harap ng boss at hiniling na palayain si Chaisoo. Tumigil ka sa kalokohan mo. Biglang humingi ng tawad si Huichul kay Chaisoo. Pasensya na, nadamay ka pa at nawalan ka pa ng kinabukasan. Anong silbi ng paghingi ng tawad ngayon? Naiinis na ang boss ng gangster. Naglalaro ba kayo ng drama sa harap ko? Isa lang sa inyong dalawa ang pwedeng umalis at isa ang maiiwan. At ang maiiwan ay mag-iiwan ng isang daliri. Kusang loob na nagpresenta si Huichul na magsakripisyo. Ngunit walang pakialam na sinabi ni Chaisoo. Kung gayon, kunin mo ang daliri niya. At sinabi rin ng gangster kay Huichul, wala akong kinalaman sa pagkamatay ng iyong ama. Biglang sumugod sina Gilho at Jaek na may hawak na mga patpat. Tumakbo na kayong lahat. Tinawagan na namin ang mga pulis. Dahil dito, nailigtas ang buhay nilang dalawa. Biglang nakita ng lahat ang Christmas tree. Nang lumapit si Chaisoo at nakita ang pangalan ni Jumbay, alam niyang walang iba ang gumawa ng puno, kundi si Huichul. Kinaumagahan, kumain ang dalawa ng ice cream ng magkasama. Dahil masakit ang tiyan ni Kang Hee, tinapon niya ang kalahati ng kinakain niya. Hoy, anong ginagawa mo? Alam mo ba kung gaano kamahal iyan? Lumalabas na gusto ni Huichul na mag-propose kay Kang Hee at may singsing sa loob ng ice cream. Hindi maintindihan ni Kang Hee kung bakit ganoon na lang ang reaksyon ni Huichul. Samantala, masayang naglalaro si Jumbi kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang hindi kaaya-ayang kaibigan niya ay naging mas malambot na kay Jumbi at binigyan siya ng isang matamis na ngiti. Samantala, pumunta sina Kang Hee at Huichul sa doktor. Nais ni Kang Hee na subukan ng doktor ang bagong pamamaraan sa bata dahil ito ay maituturing na isang uri ng paggamot. Ngunit nang marinig ni Huichul na mataas ang panganib, tumutol siya. Natatakot siya na may mangyaring masama sa kanyang anak. Ngunit pagkatapos siyang aliwin, nagpa siya silang dalawa na magtiwala sa doktor. Samantala, ang ina ni Jumbi ay nagsisikap na kumita ng pera para sa kanyang anak. Nang handa na siyang umuwi, pinigilan siya ng may-ari ng kainan dahil hindi pumasok ang kanyang kapalit. Bagaman gusto niyang umuwi para makasama ang kanyang anak, wala siyang magawa kundi manatili. Naalala niya ang nangyari noong nakaraang gabi na may sleepwalking si Jumbay, kaya nag-aalala siya. Pagkatapos ng trabaho, pag-uwi niya, nakita niya ang bata na nakikipag-usap sa isang lalaki. Lumalabas na matagal na siyang nililigawan ng lalaking ito. Ngunit wala nang tiwala ang ina ni Jumbi sa kahit sino, kaya inisip niyang naglalaro lang ang lalaki. Pagkatapos ay umalis na ito. Bago umalis, sinabi rin niya na baka hindi muna siya babalik sa Korea sa loob ng ilang taon dahil lalawakin niya ang kanyang negosyo sa Espanya. Pagkatapos ay niyaya niya ang ina ni Jumbi na sumama dahil kailangan niya ng isang taong bihasa sa wika para tulungan siya. Dagdag pa rito, mataas ang sweldo. Dahil dito, napaisip ang ina. Ang pinakamahalaga ngayon ay kumita ng pera para sa pagpapagamot ni Jumbay. At sa totoo lang, gusto rin ng bata na manatili sa kanyang ama. Kaya, nagdesisyon siyang ibalik si Jumbi sa bahay ni Kang Hee kinabukasan. Mula ngayon, maninirahan ka na sa iyong ama at huwag mo na akong alalahanin. Kaya ngayon, kaya ko nang mabuhay mag-isa. Nagsisikap din akong maging mas matanda at kailangan kong magkaroon ng magandang trabaho. Ang aking trabaho ay nasa malayo, kaya habang wala ako, kailangan mong maging malakas, Jumbay. Sa huli, nagpaalam na silang dalawa. Bago umalis si Jumbay, tinawag niya itong nanay. Labis itong nagpasaya sa ina, ngunit hindi siya lumingon dahil baka hindi niya mapigilan ang kanyang damdamin. Sa sandaling ito, inaayos ni Huichul ang ilang gamit sa bahay nang biglang may tumawag sa kanya ng si Papa. Tila nawawala na ako sa sarili ko sa pag-iisip sa bata. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya si Jumbay, kaya nagkasama-sama muli ang tatlo. Nang gabing iyon, nagdesisyon silang tatlo na matulog ng magkasama. Dahil nag-aaway pa rin sina Kang Hee at Huichul kung sino ang matutulog kasama ni Jumbay, wala silang nagawa kundi magtayo ng tolda sa loob ng bahay para matulog silang tatlo. Sa sandaling ito, sinadya ni Jumbi na magbiro sa kanyang ama. Ang tolda na ito ay hindi waterproof, di ba? Pinapapasok nito ang tubig ngunit hindi inilalabas. Kaya kinaumagahan, lumabas silang tatlo para maglibang. Nais ni Jumbi na bumili ng regalo para sa kanyang kaibigan, ngunit gusto niyang mag-isa. Habang namimili siya, nakilala ni Jumbi ang isang kakaibang babae. Samantala, nasa isang coffee shop sina Kang Hee at Huichul at pinag-uusapan ang tungkol sa pag-ampon. Dahil pareho silang single, mahirap na ampunin si Jumbay. Kaya, binigyan ni Kang Hee si Huichul ng marriage registration form upang punan. Ganyan ba ang paraan mo ng pag-propose sa akin? Nawalan na siya ng masabi sa kanya. Kinaumagahan, huling araw na ng klase ni Jumbay. Ngunit sa kasamaang palad, nagkasakit ang bata. Kaya, gusto ng dalawa na i-excuse si Jumbay, ngunit tumutol ang bata. Ito na siguro ang huling araw ng klase sa buhay ko. Kaya, dinala ni Jumbi ang kanyang bag sa paaralan. Pagdating niya, tapos na ang klase, ngunit wala ni isa sa kanyang mga kaklase o guro ang umuwi. Masayang pumasok si Jumbi sa kanyang upuan. Kumpleto na ang klase. Magsimula na tayo sa ating huling klase. Pagkatapos, hiniling ng buong klase kay Jumbi na kumanta bilang parusa sa pagiging huli. Habang
Habang kumakanta, naalala ng bata ang kanyang ina. Biglang nagdilim ang kanyang paningin. Nahimatay si Jumbay, ngunit walang nakakaalam. Naghihintay si Jisoo sa labas ng gate, nakaayos siya at may dalang regalo para kay Jumbay. Sa huli, naghintay siya hanggang gabi dahil hindi niya alam na ang ambulansyang dumaan sa harap niya kaninang hapon ay si Jumbi ang sakay. Nang malaman ni Huichul ang balita, agad siyang tumakbo sa ospital. Mukhang nawalan siya ng kontrol sa sarili dahil ayaw niyang maniwala na lumala ang sakit ng bata at kailangang manatili sa ospital. Sa kabutihang palad, si Kang Hee ay nanatiling kalmado at pinayuhan siya. Hindi naman ito isang bagay na hindi natin alam. Ang kailangan nating gawin ngayon ay manatili sa tabi niya. Tumango lang si Huichul bilang pagsang-ayon. At simula nang maospital si Jumbay, madalas siyang bangungutin. Pagkagising ni Jumbay, naglakad-lakad siya sa labas mag-isa. Pero puro lungkot ang nakita niya. Nakita pa nga niya na isang bata na kasing edad niya ang pumanaw, na nagdulot ng matinding kalungkutan sa mga magulang nito. Bumalik si Huichul sa kwarto at hindi niya nakita ang anak niya. Agad siyang naghanap at buti na lang ay nakita niya ang bata sa halway. Pagbalik nila sa kwarto, nakita nila na masungit ang kasama nilang pasyente sa nurse. Kaya bago umalis, pinayuhan ni Huichul si Jumbi na iwasan ang taong iyon. Samantala, si Kang Hee at ang doktor ay nag-uusap upang makahanap ng bagong paraan ng paggamot. Binalaan din ng doktor si Kang Hee na ang taong iyon ay nabigo sa isang eksperimento noon at hindi na siya pwedeng mabigo muli. Biglang, inalok ng kabilang panig ang doktor na sumali sa pananaliksik dahil sa tulong niya, maaaring paikliin ang eksperimento ng 5 taon. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nagpa siya ang doktor na sumali. Kinagabihan, muling binangungot si Jumbay. Biglang tinanong siya ng kasama niyang pasyente, ito ba ang napapaginipan mo? Nang makita ni Jumbi ang litrato, nagulat siya. Kinabukasan, pinulong ng doktor ang lahat at ipinaliwanag ang tungkol sa gene therapy. Maayos ang lahat hanggang sasabihin ng doktor na maaaring mawala ng pandinig si Jumbay. Kaya, mariing tumuto si Huichul na ipagsapalaran si Jumbay. Sa oras na iyon, naglalaro si Jumbay ng mag-isa sa palaruan. Biglang lumapit sa kanya ang kasama niyang pasyente. Naiinggit siya kay Jumbay dahil sa sakit na iyon, mawawala ng memorya ang isang tao at iyon din ang gusto ng batang babae para hindi niya na maalala ang masasakit na bagay. Tinataya ko na hindi mo rin alam kung ano ang pakiramdam ng mamatay. Sa sandaling iyon, dumating ang ama ni Jumbi kaya natigil ang usapan ng dalawang bata. Pagdating sa parke, tinanong ni Jumbi ang kanyang ama kung ano ang pakiramdam ng mamatay. Basta na lang siyang sumagot para matapos na ang usapan. Pagkatapos noon, nilibot ng bata ang ospital para magtanong tungkol sa bagay na iyon. Sumunod, iginuhit ni Jumbi ang mga bagay sa kanyang panaginip at hinanap ang mas matandang babae para magtanong. Sa huli, nakita niya ito sa rooftop. Ano ang pakiramdam mo? Mas natatakot ka ba pagkatapos mong magtanong sa lahat? Kung gusto mong malaman pa, huwag kang matutulog mamayang gabi. Sasama ka sa akin para malaman kung ano ang pakiramdam ng mamatay. Nang gabing iyon, pumunta ang dalawang bata sa mga lamay. Ganyan lang sila umiyak sa unang ilang araw. Pagkatapos, makakalimutan na rin nila. Pagkatapos, dinala niya si Jumbi sa lugar kung saan may mga kabaong. Pumasok ka dyan para malaman mo ang pakiramdam. Noong una, nag-aalangan si Jumbay. Ngunit dahil gusto niyang malaman kung talagang nakakatakot ang kamatayan, nagpa siya siyang pumasok at isinara ang takip. Sa loob, binalikan niya ang mga nangyari sa kanyang buhay. Sa isang iglap, naramdaman ni Jumbi ang kaligayahan dahil sa sakit na ito, nagkaroon siya ng ama at ina. Napakaposibleng pananaw sa buhay ni Jumbay. Ikinagalit ito ng kaibigan niya sa labas at umalis ito. Nang lumabas si Jumbay, wala na siya doon. Samantala, abala si Huichul sa pag-a-apply para sa business license upang patunayan ang kanyang ari-arian dahil mahalaga ito para sa pag-ampon kay Jumbay. Nagulat din si Huichul nang payagan siya ni Jisoo na gamitin ang isang kwarto bilang kanyang representative office. Samantala, si Jisoo ay pumunta sa orphanage para alagaan ang mga bata. Dito, hindi niya sinasadyang makilala ang guro ni Jumbay. Bagamat una pa lang silang nagkita, tila nagkaroon na agad sila ng magandang impresyon sa isa't isa. Kinagabihan, hindi nakita ni Jumbi ang kasama niyang pasyente, kaya dali-dali niya itong hinanap. Buti na lang at nakita niya ito sa rooftop. Ngunit hindi niya inaasahan na gustong magpakamatay ng mas matandang babae dahil nasaktan siya sa pag-iwan sa kanya ng kanyang ama. Ngunit hindi niya alam na abala ang kanyang ama sa paghahanap ng angkop na puso para sa kanya, kaya hindi siya nakapaglaan ng sapat na oras para sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, umakyat din si Jumbi at umupo sa tabi ng mas matandang babae at nagsabi ng mga positibong bagay sa pag-asang magbabago ang isip niya. Agad na napansin ni Huichul na wala sa kwarto ang dalawang bata. Nagmadali siyang hanapin ang mga ito dahil sa takot na baka may gawin na naman silang kalokohan. Pagkatapos ng paghahanap, nakarating siya sa rooftop. Nataranta si Huichul nang makita niya ang dalawang bata na nakaupo sa rehas. Sa kabutihang palad, kalmado na ang mas matandang babae kaya walang nangyaring masama. Kinabukasan, gusto ni Jumbi na mag-direct ng isang dula at si Huichul ang magiging artista at magkakaroon sila ng isang espesyal na karakter. Iyon ay ang ama ng kasama niyang pasyente dahil pagkatapos niyang makita ang mga missed calls mula sa kanyang anak at ang mensahe mula sa ospital, mabilis siyang bumalik. Inanyayahan ni Jumbi ang lahat na dumalo sa dula. Habang nagtatanghal, ipinaliwanag ng lahat ang dahilan kung bakit madalas wala ang ama ng mas matandang bata sa ospital. Gumawa siya ng paraan para makiusap sa ama ng isang batang babae na may kaparehong puso para sa kanyang anak. Kahit napaalisin pa siya, hindi sumuko ang amang ito. Nang malaman ng bata ang totoo, umiyak siya at pinatawad ang kanyang ama. Gaano man kapilit ni Kang Hee kay Huichul, nanatili pa rin si Huichul sa kanyang desisyon. Mula noon, nagsimula siyang mahilig sa pagkuha ng mga litrato
para makalikha ng magagandang alaala kasama ang kanyang anak. Biglang tinanong niya kung ano ang gusto ni Jumbay. Gusto kong magsuot ng high school uniform. Mukhang natigilan si Huichul. Bakit ngayon? Maghintay ka hanggang high school para suotin yan. Nagpapakita ito ng takot ni Huichul na mawala si Jumbay. Biglang dumating din ang guro at si Jisoo upang bisitahin ang bata. Nagulat din sila nang malaman na magkaibigan silang dalawa at mga kaibigan ng mag-ama ni Jumbay. Pero biglang nawala ng malay si Jumbay. Pagkatapos niyang maging stable, iminungkahi ng doktor na magpa-bone marrow injection si Jumbay dahil iyon ang tanging paraan para magamot siya. Natatakot si Huichul sa side effects kaya hindi siya makapagdesisyon. Sa kabutihang palad, positibo si Jumbay at nagpasya siyang sumailalim sa therapy. Agad na lumabas ang side effects matapos siyang turukan. Bagamat maganda ang ipinapakita ng kanyang katawan, nawala ng pandinig si Jumbay. Ngunit hindi inaasahang napakakalmado ng bata sa pagharap sa side effect na ito. Samantala, si Jisoo ay mayroon ng disenteng trabaho at iyon ay ang pag-arte. Kahit ilang beses na niyang inulit ang eksena ng pagkabangga ng sasakyan, hindi siya nagalit. Pagkatapos, ipinadala niya ang pera sa orphanage. Sa oras na ito, si Huichul at Kang Hee ay labis na nasasaktan sa nakikita nilang hindi makarinig si Jumbay. Ngunit sa kabutihang palad, inanunsyo ng doktor na unti-unti nang nagiging stable ang mga sel sa loob ni Jumbay. Pinayuhan din ng doktor ang dalawa na huwag mawala ng pag-asa at samahan ang bata hanggang sa huli. Sa kabutihang palad, si Jumbay ay isang matapang na bata at nagdesisyon na hindi siya susuko. Gusto kong ipagpatuloy ang therapy. Sa sandaling ito, pumunta ang doktor sa mananaliksik upang tingnan ang sitwasyon. Ngunit nang malaman ng kabilang panig na hindi na makarinig si Jumbay, kalmado lang siya at sinabing bahagi lang iyon ng kanyang mga plano. Kinagabihan, nag-propose si Huichul kay Kang Hee. Kahit na pinigilan siya ni Gilho kaninang umaga dahil alam niyang hindi ito patas kay Kang Hee. Sa kaloob-looban ni Kang Hee, hindi niya itinuturing na pabigat si Jumbay. Masayang-masaya si Kang Hee dahil dito. Kaya kinabukasan, nagdaos ang dalawa ng isang maliit na kasalan. Inimbita lang nila ang kanilang malalapit na kaibigan at ang nanguna sa seremonya ay walang iba kundi si Jumbay. Naging masaya ang lahat, ngunit mabilis na natapos ang kasiyahan dahil sa sakit ni Jumbay. Ginawa nitong mainitin ang ulo ng bata. Habang nagpa-practice siyang gumamit ng chopsticks, sumuko siya. Kahit gaano kametikuloso ang pagtuturo ni Kang Hee, nagrebelde lang si Jumbay. Nang makita ito ni Huichul, sinisi niya si Kang Hee dahil pinahihirapan niya ang kanyang anak. Sinabi ng ayaw niya, bakit mo siya pinipilit? Agad na tumigas ang mga kalamnan ni Jumbay. Nahirapan siyang maglakad, kaya kinailangan niyang sumailalim sa therapy. Ngunit nagsimulang mainis si Jumbay sa mga paulit-ulit na gawain. Ang pinakamasama ay nang tinuturuan ni Kang Hee si Jumbay na magbutons ng kanyang damit. Nagrebelde ang bata at sinampal pa niya si Kang Hee na ikinasugat ng mukha nito. Pagkatapos, sinigawan pa ni Jumbay si Kang Hee, hindi ka naman totoong nanay ko, kaya wala kang karapatang pilitin ako. Labis itong ikinagalit ni Kang Hee. Gusto niyang disiplinahin ang bata. Ngunit hindi niya inaasahan na nakita ni Huichul ang pagtaas ng kamay niya. Bakit mo sasaktan ang anak ko? Sa harap ko, mukha kang mabait, pero ito ang ginagawa mo kapag kasama mo si Jumbay. Kung sarili mong anak yan, gagawin mo rin ba yan? Labis na nasaktan si Kang Hee, kaya umalis siya. Nang gabing iyon, tinanong ni Huichul ang bata, sinaktan ka ba ni mama? Hindi po. Sa oras na iyon, naramdaman ni Huichul na masama siyang tao. Ngunit dahil mataas ang pride niya, hindi siya humingi ng tawad kay Kang Hee. Nang gabing iyon, sinubukan ni Jumbay na maglakad ng mag-isa at naalaala niya ang nangyari kaninang hapon. Pasensya na, mama. Kinabukasan, binisita ni Jisoo ang bata sa bahay. Nagkataon na dumating din ang guro. Kaya humingi ng permiso si Jisoo na bisitahin si Jumbay. Medyo nagulat siya nang malaman na mabilis na lumala ang kalagayan ng bata. Ipinahayag naman ng guro ang kanyang paghanga kay Kang Hee na siyang nagmamahal sa bata ng buong puso. Dahil sa mga nangyari, nagsimulang magduda si Kang Hee sa sarili niya. Hindi ko alam kung magagalit ako kay Jumbay sa hinaharap. Natatakot ako na baka magbago ako. Naniniwala akong mananatili kang ganyan. Huwag kang mag-alala. At lalong lumala ang sitwasyon nang makita ni Huichul na naghahalusinate si Jumbay. Sino ang kinakausap mo, anak? Ang bago kong kaibigan. Batiin mo siya, papa. Dali, baka umalis siya. Ayaw ni Huichul na saktan ang damdamin ng kanyang anak, kaya tumingin siya sa puwang na iyon. Maglaro kayo ng masaya. Ngunit nang sumapit ang gabi, tinanong ng ama si Jumbay, sino ang kalaro mo kaninang hapon? Wala po. Naintindihan ni Huichul na lumaalala ang sitwasyon. Kaya inalala niya ang kanyang pangako noon na dadalhin niya si Jumbay sa beach. Dito, gumawa siya ng maraming plano kasama si Jumbay. Ngunit alam ni Jumbay na wala na siyang maraming oras. Maglakbay ka ng marami at ibalita mo sa akin pagbalik mo. Umuwi sila ng gabing iyon. Nag-alala si Kang Hee. Iniwan niyo na naman ako. Halika na, kain na tayo ng hapunan. Sa hapagkainan, biglang inalala ni Jumbay ang mga lumang kwento. Ngunit ang mas masahol pa ay inilalagay ni Jumbay ang kanyang sarili sa mga kwentong iyon. Naaalala niya pa nga ang mga sinabi niya nang una niyang makita si Kang Hee. Pagkatapos kumain, babasahin mo ang tarot cards para sa akin, di ba? Naman, para sa akin din ni. Bakit ka pa magbabasa? Alam na natin na walang espesyal sa buhay mo. Bagamat mukhang normal silang dalawa sa labas, gulong-gulo ang kanilang mga isipan. Kinabukasan, may magandang balita ang doktor. Natagpuan niya ang sanhi ng sakit at sama-sama silang gumawa ng plano para gamutin si Jumbay. Labis itong ikinatuwa ni Kang Hee.
Nang dumating ang gabi, dali-dali siyang pumunta sa kwarto ni Jumbi para ibalita ang magandang balita. Ngunit hindi niya inaasahan na lumalala ang kalagayan ng bata. Hindi na makilala ni Jumbi ang sarili niya at naging estranghero sa kanya ang kanyang ama at ina. Nasaan ako? Sino yang babae? Bakit mo ako tinitingnan? Dahil sa labis na pagkabigla, nawala ng malay si Jumbay. Nang malaman ito ng doktor, labis siyang nag-alala dahil ito ang senyales na lumalala ang sakit ni Jumbay. At hula niya, sa hinaharap, si Jumbi ay magiging parang isang walang kaluluwang katawan at ang katawan ng bata ay makakaranas lamang ng sakit. Nang marinig ito ni Huichul, labis siyang nagulat. Kung wala nang naaalala si Jumbay, hindi na siya si Jumbay. Pinayuhan lang siya ni Kang Hee na maging kalmado. Sinubukan din ng doktor na pabilisin ang proseso dahil kung hindi, mas lalala ang kalusugan ni Jumbay. Samantala, si Jumbi ay nakakulong sa isang walang laman na mundo. Kahit alam ng bata na kung susubukan niyang makalabas sa mundong ito, maaaring mawala sa kanya ang kanyang ina, ngunit hindi pumayag si Jumbay. Dahil kung hindi babalik ang kanyang malay, malulungkot ang kanyang ama. Ngunit hinarangan siya ng isang taong nakaitim. Samantala, nagsikap din si Kang Hee na tumulong sa paghahanap ng paraan para mailigtas ang kanyang anak. Kinabukasan, nagpa siya si Huichul na dalhin si Jumbi sa mga lugar na mayroon silang mga alaala. Ayaw niyang sumuko ng ganoon, ngunit walang saysay ang lahat ng kanyang pagsisikap. Wala pa ring emosyon si Jumbay. Labis na nabigo si Huichul. Sa oras na ito, may hindi magandang balita ang doktor. Nalaman niyang mali ang kanyang mga naunang hinuha. Labis na nawala ng pag-asa ang dalawa. Kaya huminto ang eksperimento. Samantala, ang mahinang bata ay pilit na umaalis sa bahay. Kinulong sa kanyang kamalayan. Sa huli, nagising si Jumbay. Ngunit habang sinusubukan niyang isulat sa kanyang diary, nababalik siya, nahulog siyang muli sa koma. Kinabukasan, nakita ni Huichul ang bata na nakahiga sa tabi niya. Bukod pa rito, napansin niya ang mga palikulikong sulat sa pahina. Nalaman niyang may sinasabi ang bata sa kanya, kaya ibinalita niya ito sa doktor. Ngunit wala pa rin siyang nakuhang magandang balita mula sa doktor. Sa oras na ito, si Jumbi ay nasa ospital at sumasailalim sa therapy. Puno ang isipan ni Jumbay ng mga imahe ng kanyang ama. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang ama para kunin ang kanyang anak. Nasaan ang Jumbi ko? Hindi ba't sinundo mo na ang bata? Lumabas pala ang bata nang walang nakakakita. At ang pinuntahan ni Jumbi ay ang restaurant kung saan unang nagkita si Huichul at Kang Hee. Mabuti na lang at nakarating si Huichul doon. Bakit ka nandito, anak? Sir, nami-miss ko ang aking ama. Hindi na nakilala ni Jumbi ang kanyang ama. Nasa gubat ako. Sinubukan kong makalabas pero hindi ko kaya. Masakit ang katawan ko. Pagkatapos nito, nahulog sa koma si Jumbay. Agad siyang dinala sa emergency room. Wala nang pulso si Jumbay. Kinailangan ng doktor na gumamit ng defibrillator. Sa mundo ng bata, sinabi ng munting fox kay Jumbi na iwan na ang mundong ito at sumama sa kanya. Dahil kung mananatili si Jumbi dito, labis siyang magdurusa. Ngunit natatakot ang bata na kung susuko siya, malulungkot ang kanyang ama, kaya nagpa siya siyang manatili sa kanyang ama. Biglang lumitaw si Jumbi sa bahay ni Kang Hee. Dito, nakita niya ang kapatid ni Kang Hee. Pinayuhan din ng kapatid si Jumbi na huwag nang manatili doon dahil mas masakit iyon para sa kanya. Ngunit hindi pumayag si Jumbay. Bago siya umalis, hiniling ng tiya kay Jumbi na sabihin kay Kang Hee na maayos siya at huwag mag-alala. Sa huli, nakabalik din si Jumbi sa lahat. Sinabi niya ang eksaktong mensahe na ipinakiusap ng tiya at sinabi rin niya na isang araw na lang ang nalalabi sa kanya. Pagkatapos niyang matulog at magising muli, wala nang kamalayan ang katawan ni Jumbay. Ano ang gusto mong gawin ngayon? Kaya, dinala ng dalawa si Jumbi sa kanyang paaralan at sumunod ay sa parke. Ang dalawa ay gustong lumikha ng magagandang alaala para sa bata. Sa oras na ito, ang eksperimento para kay Jumbi ay nasa bawat dulo. Nagpa siya ang doktor na sumuko. Sa kabutihang palad, binigyan ni Kang Hee ng lakas ng loob ang doktor. Bumalik ang bata mula sa bingit ng kamatayan. Hindi sumusuko si Jumbay. Bakit tayo susuko? Tama, hindi natin pwedeng hayaan na maging walang saysay ang lahat. Ngunit agad na natuklasan ng dalawa ang sanhi ng sakit ni Jumbay. Ito ay isang pamamaga, kaya mabilis nilang ginamot ang bata. Sa huli, natapos na rin ang makabuluhang araw ni Jumbay. Ayaw kong matulog dahil alam ng bata na paggising niya, hindi na siya ang sarili niya. Nangako ang tatlo na kung magkakaroon sila ng susunod na buhay, magiging pamilya pa rin sila. Bago matulog, sinabi ni Jumbi ang kanyang hiling sa kanyang ama. Kung dumating ang ika-negatibo 17 kaarawan ko, isuot mo sa akin ang high school uniform at lagyan mo ako ng makeup. Agad na dumating ang ika-negatibo 17 kaarawan ni Jumbay. Tinupad ang pangako noon at pinatunayan din nito na naging matagumpay ang eksperimento ng doktor. Nagkaroon din si Huichul at Kang Hee ng isang malusog na batang lalaki. Naging magkasintahan din si Jisoo at ang guro at nagkaroon ng isang anak na babae. Naroon din sa kaarawan ni Jumbi ang dalawa niyang matalik na kaibigan. At bumalik din ang kanyang tunay na ina. Nagtipon-tipon ang lahat. Sa huli, nagkaroon sila ng isang masayang pagtatapos.